Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 866 hanggang 72. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa loob ng kuweba kung saan matatagpuan ang B-Empress, ang aura ng divine power ni Godfrey ay nagawang labanan ang aura ng B-Empress sa maikling panahon. Sa labas ng kuweba, kasalukuyang pinatatag nina Angelica at Debbie ang sitwasyon. Nasa harapan nila ang half-solidified multicolored honey. Ito ay lubhang kaakit-akit. Talagang makakatulong ito sa isang tao na maabot ang mystic light realm. Gayunpaman, kahit na sa ganitong sitwasyon, hindi pa rin nawawala ang pagiging cool ni Francis. Ang kanyang kaliwang eye bloodline ay nakalock sa B-Empress sa tapat nila na parang sinusubukang makita ito. Biglang natense ang katawan ni Francis nang magsimula siyang mag-focus. Francis, bilis. Nagsimulang lumitaw ang malamig na pawis sa noo ni Godfrey nang magsimulang manginig at kumikinang sa lilang at pilak na liwanag ang kulay lila at dugong banal na liwanag sa paligid niya. Inilibot niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan ngunit hindi niya napigilan ang B-Empress. Ang lakas ng B-Empress ay umabot na sa antas ng isang Mystic Light Realm Sacred Lord, at siya ay hindi mabilang na beses na mas malakas kaysa sa magnificent power of a king. Hindi pa rin kumikibo si Francis. Nakalok ang kanyang kaliwang mata sa isang dark golden eye ng B-Empress. Sumili ang pagkagulat sa mga mata ng B-Empress. Ito ay naghihintay para sa kabataang ito na walang pasensya na nakawin ang daang pinagmula na banal na pulot. Hindi nito inaasahan na ganoon pala siya katahimik. Nararamdaman ni Francis ang layunin ng pagpatay na nagmumula sa B-Empress. Kapag sinubukan niyang makuha ang 100 Origin Sacred Honey, agad siyang aatake. Ang pagiging ambush ng isang Sacred Lord ay hindi isang bagay na maaaring labanan ng Void God Realms. Tila nanigas ang oras sa sandaling ito. Hindi na nakatagal si Godfrey at ang dalawang babae. Weng-weng. Kasabay nito, libu-libong makamandag na bubuyog sa loob ng makamandag na kaharian ng pukyutan ang nagsimulang magtipon sa kuweba. Mayroong libu-libo at 10,000 mga piling bubuyog na maihahambing sa mga half-step na hari at mahigit 100 B-Kings na ang lakas ng labanan ay maihahambing sa Peak-tier Kings. Nangangahulugan ito na si Francis at ang kumpanya ay talagang nahaharap sa isang buong 3-star power. Ito ay lubhang mapanganib, at naiintindihan ni Godfrey ang pressure na kinakaharap ni Francis. Hindi magiging madali ang pagharap sa layunin ng pagpatay ng isang Sacred Lord maliban na lang kung ito ay ang left-eyed Heavenly Emperor sa kanyang peak. Meow-meow. Ang hitsura ng isang kulay pilak na kulay abo na pusa ay sinira ang tense na kapaligiran. Ang pusa ay kasinlaki lamang ng palad at tila hindi nakakapinsala, ngunit ang sumunod na ginawa nito ay ikinagalit ng B-Empress. Meow! Ang isang pala ay lumitaw sa mga paa ng maliit na magnanakaw na pusa, na pagkatapos ay hinukay sa lupa sa direksyon ng pulot. Dush! Ang maliit na paws ang magnanakaw ay matagumpay na nakakuha ng isang pala na puno ng 100 Origin Sacred Honey. Boom! Boom! Weng! Gamit ang isang pala, nagsimulang manginig ang buong bahay pukyutan na para bang malapit ng gumuho. Walang nakakaalam kung anong uri ng mga kakayahan ang spade na ito na maaaring lumikha ng ganito karaming kaguluhan. Ang B-Empress ay umungal at ginawang manginig ang kalawakan. Whoosh! Pagkatapos ay ibinuka nito ang kanyang bibig at iniluwa ang isang pagsabog ng madilim, maraming kulay na apoy. Sa sandaling lumitaw ang madilim, maraming kulay na apoy na ito, nagsimulang manginig ang kalawakan, at isang ipinagbabawal na aura ang nagpalamig sa puso ng apat. Nakapagtataka, may bawal na space type na aura na tumakip sa lugar kung saan tatama ang maraming kulay na apoy. Si Francis at ang munting magnanakaw ay tila nagyelo sa oras. Hindi maganda. Ito kaya ang Origin Sacred Flame ng B-Empress. Tumalo ng puso ni Godfrey. Ang kapangyarihang ito ay mas mababa lamang sa Black Destruction Serpent Dragon sa labas ng Seiya Palace. Para sa apat na naruroon, ang Origin Sacred Flame ay walang kapantay. Kahit na dumating ang mga matataas na emperador, agad silang papatayin. Hindi katakataka na si Francis ay kumikilos na parang napakalaking kalaban. Meow!
Ang munting pasang magnanakaw ay sumisigaw na parang nakaramdam ng panganib na hindi pa nito naramdaman. Spatial movement. Tinakpin ng whirlpool ng I-Bloodline Power ang madilim na maraming kulay na apoy at ang maliit na pasang magnanakaw. Shua! Ang munting pasang magnanakaw at ang maraming kulay na apoy sa paligid nito ay biglang naglaho. Ang sorpresa ay sumilay sa madilim na gininto ang mga mata ng B-Empress, at ang ekspresyon nito ay nagbago ng husto nang biglang tinakpan ito ng isang whirlpool. Whoosh! Isang ipinagbabawal na maraming kulay na apoy ang dumapo mismo sa mukha ng B-Empress. Ang mga hiyawan ay umalangaw-ngaw sa hangin, nanginginig ang parehong pisikal at mental na sukat. Bam! Bam! Boom! Ang beehive ay nagsimulang manginig habang ang isang nakakatakot na aura ay nagmula rito, na nagpanginig sa mga puso ng mga mula sa Sky Sword Pavilion at sa Duanmo family sa labas. 100 Origin Sacred Honey, halika! Gamit ang pagkakataong ito, ginamit ni Francis ang Misty Spatial World at kinuha ang lahat ng kalapit na 100 Origin Sacred Honey. Sa oras na ito, ang nakakatakot na kaguluhan ng B-Empress ay nakatatak sa hangin. Matingkad na pula ang mukha ni Francis, at maririnig ang mga langit-ngit sa kanyang kaluluwa. Ang layunin ng pagpatay ng B-Empress ay nakalok sa kanya. Bilisan mong umatras. Lumitaw ang mga surge ng purple and silver light sa paligid ng Godfrey at binalot si Francis. Shua! Shua! Halos hindi nagawang umatras ni na Francis at Godfrey mula sa kuweba. Sa sandaling ito, umatras din sina Debbie at Angelica patungo sa kuweba sa ilalim ng pag-atake ng ilang B-Emperors, 12-dosenang B-Kings, at milyon-milyong regular na bubuyog. Nagtipon ng 4 sa pasukan ng kuweba. Napakabuti. Tagumpay. Si Francis ay nagbigay ng isang mahinang ngiti habang itinaas ang kanyang braso, ngunit sa sandaling ito nangyari ang hindi inaasahang pangyayari. Ang duguan at malabong mukha ng B-Empress ay nagpakita ng nakakatakot na ekspresyon na puno ng layuning pumatay ng ibuka nito ang bibig. Ingat! Sumigaw sina Angelica at Debbie. Weng! Isang maraming kulay na liwanag ang lumabas sa bibig ng B-Empress. Isa itong malawak na pag-atake na sasakupan ang lahat ng nakatayo sa pasukan. Lumitaw ang pangungutya sa mga mata ng B-Empress. Nasuri niya na ang spatial movement ni Francis ay maaari lamang mag-target ng maliliit na individual na pag-atake, kaya sa pagkakataong ito, gumamit siya ng malawak na pag-atake na maaaring mag-asikaso sa lahat ng ito ng sabay-sabay. Ang undulation ng isang ipinagbabawal na kapangyarihan ay sumasakop sa quartet. Hehe, Palm. Itinaas ni Francis ang kanyang braso at kumaway. Shua! Isang layer ng pilak na espasyo ang lumitaw sa paligid ng 4, at mayroong isang kislap ng pilak sa tabi ng isang maliit na tipak ng spatial na kaguluhan. Boom! Agad na dumapo ang maraming kulay na ilaw kung saan nakatayo lang ang 4, ngunit ang naiwan na lang ay isang malabong transparent na silver light. Nawala ang 4. Sa labas ng hardin. Weng Shua! Nagsimulang maging mas malinaw ang isang malabong layer ng silver light na naglalaman ng 4 na tao. Ang 4 ay sina Francis, Godfrey, Angelica, at Debbie. Masyadong mapanganib iyon. Parehong nagpakawala ng hininga sina Angelica at Debbie. Sa kabutihang palad, ginamit ni Francis ang substandard na God level na Misty Spatial World sa tamang panahon at kinuha ang lahat pabalik sa kanya. Nag-iwan ng spatial mark si Francis bago sila umalis sakaling may mangyari. Nahulaan na niya na imposibleng hindi ma-alarma ang B-Empress kung gusto nilang makuha ang 100 Origin Sacred Honey, at ang pag-alarma sa B-Empress ay kapareho ng pag-aalarma sa buong kaharian ng makamandag na pukyutan. Kung hindi dahil sa Misty Spatial World, si Francis ay hindi maglalakas loob na pumasok sa beehive. Buti naman okay ka na. Napabuntong hininga ang nakaberdeng nakasuot na elder mula sa Duanmo family. Pangunahing nag-aalala siya para kay Angelica, na may bloodline na spiritual race. Walang magiging bottleneck para sa kanya upang makapasok sa Mystic Light Realm, kaya hindi na niya kailangang kunin ang panganib na ito. Brother Francis, nakuha ba natin ang 100 Origin Sacred Honey? Nakahinga pa rin ng maluwag si Angelica habang nagpakawala ng mahabang hininga.
Nakapagdesisyon na siya na susubukan niyang tulungan si Senior Marshal Brother Duanmo na makakuha ng isang bagay na makakatulong sa kanya na makapasok sa rango ng Sacred Lord bago pa man siya makapasok sa Divine Illusion Dimension. We did it. We got a decent amount. Si Francis ay puno ng mga ngiti. Bagamat nakakuha lamang siya ng kaunting halaga ng kabuoang 100 origin sacred honey sa loob ng beehive, sapat pa rin ito para sa ilang dosenang tao, at ang ratio kung paano ito nahati ay kapareho ng dati. Nakakuha si Francis ng 40% sa kanyang sarili habang ang iba pang 60% ay nahati ng pantay-pantay kina Angelica, Godfrey, at Debbie. Weng-weng. Sa sandaling ito, isang malaking alon ng makamandag na mga bubuyog ang lumabas mula sa hardin, at ang galit na dagandong ng Bee Empress ay maririnig mula sa kailaliman ng hardin. Tumakbo. Ang mga mula sa Sky Sword Pavilion at ang Duanmo family ay tumalon sa takot. Huwag kang mag-alala, iyon lang ang mga bubuyog na inalipin ko, itinaas ni Francis ang kanyang kamay at sinabi. Mga alipin na bubuyog. Kailangang pilitin ng bawat isa ang kanilang sarili na manatiling kalmado habang lumilipad palabas ang halos 1,000 bubuyog. Mayroong 3 Bee Kings at mahigit 100 piling bubuyog. Ang mga aura ng natitirang mga bubuyog ay hindi bababa sa maihahambing sa mga huling yugto ng Great Origin Core Realm. Kinuha lang ni Francis ang ilan sa mga elite na bubuyog. Sure! Kinawayan niya ang arm guard at binuksan ang munting mundo para makapasok ang mga makamandag na bubuyog na ito. Iminumungkahi ko na umalis na tayo sa lugar na ito. Si Debbie ay hindi mapalagay. Ang aura ng Bee Empress ay lumabas mula sa hardin at nagpatalon sa puso ng lahat. Hindi man lang nila ganap na makontrol ang kanilang True Yuan. Makalipas ang kalahating araw, dumating ang grupo ng mga tao sa isang tahimik na patio sa Seiya Palace. Ang mga mula sa Duanmo family at Sky Sword Pavilion ay nagpunta upang mag-scout sa ilang iba pang mga lugar habang sina Francis at Godfrey ay pinagsama-sama ang kanilang mga pundasyon. Sa Seiya Palace, ang tanging alalahanin ay kung sapat ba ang kanilang kakayahan o hindi. Hindi nila kailangang mag-alala na walang sapat na kapalaran. 100 Origin Fruit Juice. Unang kinuha ni Francis ang fruit juice, na mas mababa ang rango kaysa sa 100 Origin Sacred Honey. Ang 100 Origin Sacred Honey ang pangunahing sangkap ng 100 Origin Fruit Juice. Ang 100 Origin Fruit Juice ay nangangailangan ng hindi bababa sa 100 top-grade nectars at maraming oras para mabuo. Kailangang malaman ng isa na maraming bulaklak sa hardin na maihahambing sa Green Water Sky Lotuses, at marami sa kanila ay hindi man lang nakikilala. Sayang kung gagamitin ni Francis ang 100 Origin Sacred Honey ngayon, kaya ginamit niya ang 100 Origin Fruit Juice sa halip. Naramdaman ni Francis ang isang nakakapreskong aura na naglakbay sa kanyang mga organo at paa pagkatapos humigop ng 100 Origin Fruit Juice. Marahil ito ay dahil sa mga katangian ng 100 Origin Fruit Juice, o marahil ito ay dahil sa makapangyarihang Sacred Lightning Body ni Francis, ngunit pagkatapos ng enerhiya mula sa fruit juice ay pumasok sa katawan ni Francis, ito ay mabilis na nasisipsip. Kalahati pa lang ng oras bago gumawa ng tsaa, nanginginig ang katawan ni Francis habang may liwanag na dumaan sa kanyang mga mata. Isang gininto ang asul na liwanag ang bumungad sa kanyang katawan. Ang epekto ng 100 Origin Fruit Juice ay lumampas sa aking inaasahan. Ang aking estado ng pag-iral at katawan ay parehong naging mas malakas. Mabilis na inikot ni Francis ang kanyang Sacred Lightning Body at Wind Lightning Technique. Ang 100 Origin Sacred Honey ay lubhang kapaki-pakinabang para sa direktang pagpasok sa Mystic Light Realm. Kahit na ang 100 Origin Fruit Juice ay 1 grado na mas mababa kaysa sa pulot, maaari pa rin itong lumikha ng isang magandang pundasyon para sa mga Emperor na nagsisikap na makapasok sa Mystic Light Realm. Pagkalipas ng 3 araw, ang pisikal na puwersa na nagmumula kay Francis ay naging mas malakas at papalapit na sa mga unang yugto ng ika-5 antas. Higit pa rito, ang 100 Origin Fruit Juice ay hindi lamang nakaapekto sa katawan. Malaki rin ang naitulong nito sa paglilinang ng isang tao. Sa tulong ng King level na Crystal Core at ang 100 Origin Fruit Juice, ang Water of Wind Lightning sa loob ng katawan ni Francis ay umabot sa pinakamataas na antas, at kahit isang tipak ng kahoy at buhay ay maramdaman. 867.
Ang tubig ng hangin na kidlat na dumaloy sa katawan ni Francis ay parang karagatan. Tuloy-tuloy ito at kasing kinis ng Sepiro. Sa wakas ay nilinang ni Francis ang unang elemento ng 5 elemental wind lightning hanggang sa tuktok nito. Ang kanyang wind lightning technique ay umabot na sa limitasyon ng ika-6 na antas at bahagyang umabot pa sa ika-7 antas. Ang isang maliit na tipak ng buhay at kahoy ay maaaring madama sa loob ng tubig ng kidlat ng hangin. Ito ang ika-7 antas ang Wood of Wind Lightning. Ang unang 3 antas ng 5 elemental wind lightning technique ay ang pundasyon ng wind lightning. Ang ika-4 hanggang ika-6 na antas ay ang una sa 5 elemento, at mula sa ika-7 na antas pataas, ang bawat antas ay lumilikha ng bagong elemento. Lumitaw si Joy sa mukha ni Francis. Ang bawat bagong elemento ay magpapataas ng kanyang lakas at magpapahintulot sa kanya na gumamit ng higit pang mga diskarte. Ang 5 elemento ay ganito, mula sa metal ay nagmula ang tubig, mula sa tubig ay nagmula sa kahoy, mula sa kahoy ay nagmula sa apoy, mula sa apoy ay nagmula sa lupa, at mula sa lupa ay nagmula sa metal. Maaari siyang pumili ng alinman sa 5 elemento para sa kanyang una, at pumili si Francis ng tubig. Pagkatapos ng tubig ay dumating si wood. Sa makatuwid, ang pangalawang elemento ni Francis ng 5 elemental wind lightning technique ay ang Wood of Wind Lightning. Labis na nagulat si Francis na nakapagtawag na siya ng ilang Wood of Wind Lightning. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang paglilinang ay nasa huling yugto lamang ng Great Origin Core Realm. Sa teorya, kailangan niyang maging isang half-step king sa pinakamababa upang mabuo ang Wood of Wood Lightning. Hindi nagtagal ay nalaman na ni Francis kung bakit pagkatapos mag-isip tungkol dito. Ang 100 Origin Fruit Juice ay naglalaman ng asensya ng kahoy at iba't ibang damo. Pagkatapos ng lahat, ang katas ng prutas na ito ay pinino ng higit sa 100 uri ng peak-grade nectar, naisip ni Francis. Hindi maiwasan ni Francis na umasa kung ano ang magiging epekto ng 100 Origin Sacred Honey kung ang 100 Origin Fruit Juice ay mayroon ng ganoong epekto. Siyempre, sa ngayon, hindi pa rin angkop para kay Francis na gamitin ang 100 Origin Sacred Honey dahil magiging sayang iyon. Ang 100 Origin Fruit Juice ay sapat na sa ngayon. Sa pag-iisip hanggang doon, uminom ng isa pang 2 lagok ng 100 Origin Fruit Juice si Francis. Mayroon siyang ilang barrels na halaga ng 100 Origin Fruit Juice. Lumipas ang oras, at lumalakas ang aura ni Wood na nagmumula kay Francis. Makalipas ang 4 o 5 araw, isang malabong berdeng Wood of Wind Lightning ang lumitaw sa ibabaw ng katawan ni Francis, at ang crystal core sa loob ng kanyang katawan ay bahagyang lumaki. Si Godfrey, na nag-iisa rin, ay kinurot ang kanyang ilong. Nagbigay si Francis ng umaalo na aura ng kalikasan, at ang mga damo at kahoy sa paligid niya ay mas matao kaysa dati. Mga huling yugto ng Great Origin Core Realm. Binuksan ni Francis ang kanyang mga mata nang sumalubong sa kanya ang nakakapreskong aura. Ang aura na ito ay dumaan kay Godfrey. Napabuntong hininga si Godfrey habang binigyan niya ng matalim na tingin si Francis. Medyo lumamig ang lamig sa mukha niya. Ang Wood of Wind Lightning ay maaaring maprotektahan laban sa lason at may mas mahusay na mga kakayahan sa pagbawi. Kasabay nito, mayroon itong magandang pinsala laban sa mga buhay na bagay, at mayroon itong malakas na epekto ng pagguho. Naramdaman ni Francis ang bagong uri ng wind lightning. Ang Wood of Wind Lightning ay hindi masyadong malakas sa ofensiba. Mas mahina pa ito kaysa sa Water of Wind Lightning sa bagay na iyon. Gayunpaman, ang mga kakayahan nito sa pagsuporta ay mas mahusay. Huweng. Isang berdeng ambon ang nabuo sa hangin sa itaas ng ulo ni Francis habang kumuluskos ang kidlat. Sa tulong ng kanyang Emperor Intent at iba't ibang mapagkukunan, nagsimulang magtipon ang Wood of Wind Lightning ni Francis. Kasabay nito, ang 7th level ng Wind Lightning Technique ay nakapagpino pa ng kanyang Sacred Lightning Body. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang maglaho ang aura ng Wood of Wind Lightning ni Francis. Sa kabilang banda, nagsimulang tumaas ang aura ng kanyang katawan. Ang Golden Kun Sacred Lightning Body ni Francis ay malapit na malapit sa mga unang yugto ng ika-5 antas. Kapag nakalusot na siya, magagawa niyang sugpuin ang mga domain level na kings at makikipaglaban pa sa peak tier kings gamit lamang ang kanyang pisikal na katawan.
Higit pa rito, tumataas din ang cultivation ni Francis. Masasabing walang tunay na bottleneck si Francis sa ngayon, kasama ang kanyang cultivation at sacred lightning body. Kung papayag siya, maaaring makapasok si Francis sa Void God Realm sa loob ng 1 o 2 buwan ng pag-iisa, ngunit hindi iyon magagawa ni Francis. Hindi niya maaaring sayangin ang lahat ng kanyang mahalagang oras sa paglilinang noong siya ay nasa Seiya Palace. Francis, 1 buwan na lang ang natitira bago matapos ang Divine Illusion Dimension, tunog ng boses ni Godfrey. Sa nakalipas na kalahating buwan, ang kapangyarihan ni Godfrey ay hindi naging mas malakas, ngunit ang daloy nito ay mas malinaw. Sa mga tuntunin ng dalisay na kapangyarihan, nalampasan na ni Godfrey ang antas ng mga emperador. Ang mahalaga sa kanya ay kung paano gamitin ng maayos ang kapangyarihang ito. Una, halatang hindi nakalaban ni Godfrey ang B-Empress ng napakatagal. Kahit na ang B-Empress ay nasa parehong antas bilang isang Sacred Lord, kailangang malaman ng isang tao na ang B-Empress ay hindi man lamang dalubhasa sa labanan at halos walang mga diskarte sa opens iba. Tanging ang estado ng pag-iral at hilaw na kapangyarihan nito ang nakaabot sa mga kinakailangan ng isang sagradong Panginoon. Kung si Godfrey ay nakatagpo ng isang tunay na sagradong Panginoon, hindi na siya makakalaban. May natitira pang 1 buwan. We need to use this time wisely. Tumayo si Francis. Nagkaroon ng higit sa sapat na oras upang linangin pabalik sa sona ng kontinente. Gusto ko talagang makilala ulit si B-Empress. Isang lilang pula at pilak na liwanag ang lumitaw sa paligid ng Godfrey. Ang nakakatakot na aura ng kapangyarihang ito ay tila nag-freeze ng espasyo mismo. Sa mga tuntunin ng purong kapangyarihan, hindi ka mas mahina kaysa Sacred Lords, ngunit ang iyong antas ng pangunawa ay masyadong mababa. Umiling si Francis. Talagang napakalakas ng kapangyarihan ni Godfrey. Maging ang Wood of Wind Lightning sa katawan ni Francis, na may hahambing sa kapangyarihan ng isang hari, ay nagsimulang mag-freeze at nakaramdam ng hirap na umikot. Sa kasamaang palad, hindi sapat ang intent at mastery ni Godfrey, kaya magagamit lang niya ang 30 hanggang 40% ng kanyang kapangyarihan, at iyon ay sa ilalim ng pag-aakalang bumuti siya sa nakalipas na ilang araw. Nang marinig iyon, medyo nadismaya si Godfrey, ngunit sumuko siya sa paghahanap sa B-Empress. Kung wala silang Misty Spatial World, si Francis at ang kumpanya ay maaaring napatay na lahat. Sa ngayon, hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa pagtaas ng aking lakas. Sa pinakakaunti, maghihintay ako hanggang ang aking kaluluwa ay maabot ang antas ng isang emperador, nagpasya si Godfrey. Nakikita pa rin niya ang pagkakaiba sa pagitan niya at ni Francis ngayon. Kung nakilala niya ang left-eyed Heavenly Emperor sa tuktok ng kanyang nakaraang buhay, matatalo si Godfrey. Whoosh! Whoosh! Nagsimulang maglakbay sina Francis at Godfrey sa paligid ng Seiya Palace sa ilalim ng layer ng pilak at lila. Ang malakas na aura mula sa duo ay nagpatalon sa puso ng mga malalapit na henyo at elite. Sa kabutihang palad, ang walang kapantay na demonic duo ay hindi nagnakaw ng anuman, at ang Peking duo ay hindi na muling lumitaw. Sa katotohanan, pagkatapos makuha ang mana ng Evil God, nagbago ang personalidad ni Godfrey at gusto niyang magnakaw sa sinuman at sa lahat, ngunit pinigilan siya ni Francis. Nararamdaman ni Francis na unti-unting nagbabago ang personalidad ni Godfrey, ngunit ito ay isang natural na proseso. Walang magawa si Francis para pigilan ito. Mabilis na lumipas ang oras, at sa susunod na buwan, naglibot sina Francis at Godfrey upang maghanap ng higit pang mapagkukunan. Ang problema lang ay ang God's Forbidden Array ay sobrang stable na ngayon, kaya hindi sila makapasok sa mga importanteng lugar. Mahirap makahanap ng anumang bagay na katulad ng 100 Origin Sacred Honey. Sa pinakamaganda, ang mga bagay na nakita nila ay maihahambing sa Greenwater Sky Lotuses. Mayroon ding ilang kapalaran na hindi sapat na kakayanin nina Francis at Godfrey. Halimbawa, mayroong isang spiritual pet garden sa loob ng Seiya Palace, at marami sa mga nilalang sa loob ay Sacred Lords. Dahil sa malalakas na aura mula sa lugar na ito, hindi nang ahas na lumapit sina Francis at Godfrey. Mayroon ding ilang mga mapanganib na lugar na maaaring agad na pumatay sa mga emperador at makapinsala sa mga Sacred Lord. Ayaw ng dalawa na paglaruan ang buhay nila.
Sa kalaunan, tumayo sina Francis at Godfrey sa tuktok ng isang gusali at pigil ang hininga. Napagtanto ni Francis na ang dimensyon na kinaroroonan nila ay nagsisimula ng kumupas. Ang mga ledrilyo, damo, at kahoy sa kanilang paningin ay nagsimulang maging mas malinaw, na parang hindi sila totoo. Kasabay nito, napagtanto din ito ng lahat ng iba pang mga hari. Malapit nang umalis ang Divine Illusion Dimension. Bulong ni Weston. Matapos kalkulahin ang oras, napagtanto nilang ilang buwan na pala sila rito. Malamang may ilang araw pa. Nagkatinginan sina Francis at Godfrey. Ang Divine Illusion Dimension ay isang kakaibang dimensyon na konektado sa ibang mga lugar. Makalipas ang kalahating araw, nagsimulang magpakita ang dimensyon ng mga palatandaan ng pagiging mas transparent. Bakit pakiramdam ko lahat ng naranasan ko sa Divine Illusion Dimension ay hindi man lang totoo? Nagsalubong ang mga kilay ni Francis. Kahit na ang espiritual na mata ng kanyang Diyos ay hindi nakakakita sa dimensyong ito. Ang pakiramdam na ito ay katulad ng Fanlun Ancient Sound Palace nang hindi niya makita si Quincy sa dingding. Ayon sa Evil God Mental Thought Body, ang Divine Illusion Dimension ay isang natatanging mundo na nilikha mula sa Tao of Illusion, katulad ng iyong Illusion Maze Domain. Higit pa rito, ang sinaunang Diyos ay hindi talaga ang lumikha ng dimensyong ito. Marami pang mga Diyos dito, at ang ilang mga eksperto ay nahulaan na ang Divine Illusion E-Dimension ay naiwan kapag ang Divine Illusion E-Dimension ay isang sirang dimensyon. Siniyasat ni Godfrey ang sukat na may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, naramdaman ni Francis na parang ang mga pisikal na bagay na nakuha niya ay parehong peke at totoo sa parehong oras. Biglang naalala ni Francis ang Ancient Dream Realm sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata. Sa isang tiyak na antas, ang dalawang dimensyong ito ay may pagkakatulad. Sa paglipas ng panahon, ang dimensyon na kanilang kinaroroonan ay nagsimulang maging mas malabo at mas malinaw. Karamihan sa mga tao ay naghihintay na bumalik, ngunit sa araw na ito, kumalat ang ilang nakakagulat na balita sa Seiya Palace. Bilis! Pigilan mo ang Blue Serpent King. May narinig na boses. Hindi maganda. Nakuha ng Blue Serpent King at ng Thousand Changing Illusionist Dragon ang susi sa Yuan Siling Divine Chains. Ang takot at gulat ay kumalat sa mga tao. Ano? Tumalon din sa takot sina Francis at Godfrey dahil sa kaguluhang ito. Sa sandaling ito. Dumating ang grupo mula sa Briggs family. Purple-haired demonic duo. Tumigil sandali si Jane bago lumitaw sa kanyang mukha ang pagkamadalian. Ang Blue Serpent King at ang Thousand Changing Illusionist Dragon ay nagtatago sa gitna ng mga tao, at ginamit ng dalawang magnanakaw na iyon ng mga imperial upang makuha ang susi sa Yuan Siling Divine Chains. Magiging problema ito. Nagsalubong ang mga kilay ni Francis. Wala na tayong magagawa. Malapit nang umiyak si Jane. Bukod sa iyo, sa akin, at sa ilang iba pa, walang ibang eye bloodline ang nakakakita sa Thousand Changing Illusionist Dragon. Karamihan sa mga tao ay hindi man lang nakikita ang kanilang mga galaw. 868. Wala na tayong magagawa. Ang balita ay lumikha ng shockwave sa buong Seiya Palace sa pinakahuling sandali. Ang takot at sindek ay kumalat sa lahat ng dako. Ang mga elite mula sa Sky Suspension Palace, ang Great Gun Imperials, Sky Sword Pavilion, ang Duanmu family, at iba't ibang puwersa ay nagsimulang maghanap para sa Blue Serpent King duo. Gayunpaman, ang Seiya Palace ay itinuring na sarili nitong sukat, at lahat ng uri ng pandama ay kapansin-pansing hamina. Ito ay magiging lubhang mahirap na makahanap ng dalawang tao dito. Ang mas mahirap ay ang pamamaraan ng Thousand Changes Illusionist Dragon. Iilan lamang ang mga tao ang nakakakita nito. Francis, mag-isip ka. Tila nahawakan ni Jane ang huling pag-asa habang nagmamakaawa siya. Hindi niya alam kung bakit, ngunit nakaramdam siya ng tiwala sa kabataang ito na hindi masyadong mataas ang paglilinang. Kung kahit si Francis ay walang magawa, bababa ang Black Destruction Serpent Dragon. Isang paraan na lang ang natitira. Napabuntong hininga si Francis pagkatapos ng ilang pag-iisip. Masyadong malaki ang Seiya Palace, kaya napakahirap na makahanap ng dalawang tao na sadyang nagtatago sa kanilang sarili kahit na ginamit niya ang Eye of Heaven.
Nakumpirma lamang ni Francis ang kanilang lokasyon noong huling pagkakataon dahil alam niyang kikilos sila bilang peking demonic duo, at ang Building of Refinement ay isang lugar na may malaking bahagi ng mga tao. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, nagtatago sila, at magbabantay sila laban kay Francis. Anong paraan? Lumitaw ang pag-asa sa lilang mga mata ni Jane, ngunit tumingin lang si Francis sa kanya at hindi nagsalita. Agad na naunawaan ni Jane. Mayroon pa rin siyang Mark of Destruction, kaya hindi niya maiiwasang maalerto ang Black Destruction Serpent Dragon. Tara na. Nagkatinginan sina Francis at Godfrey. Sure. Lumiwanag ang arm guard sa braso ni Francis, at tinakpan ng silvery spatial undulation ang duo. Sa sumunod na sandali, nawala sina Francis at Godfrey sa mga tingin ng grupo ng Briggs family. So, iyon ang kapangyarihan ng substandard na sandata ng Diyos, ang Misty Spatial World. Ang mga elite ng Briggs family ay nakanganga ang mga bibig. Malinaw na hindi nila alam na nag-iwan si Francis ng 19 na spatial mark sa paligid ng mga gilid ng Seiya Palace. Kasabay nito, ang nangungunang mga hari mula sa Sky Suspension Palace, ang Great Gun Imperials, at ang kumpanya ay nagtungo sa mga panlabas na gilid ng Seiya Palace. Sana makarating tayo sa tamang oras. Huminga ng malalim si Senior Marshal Brother Hugh. Isa lang ang paraan para pigilan ang dalawa. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga hari sa loob ng Seiya Palace ay nagmamadali patungo sa mga panlabas na gilid. Walang nakakaalam kung ilang oras ang lumipas. Sa isang tiyak na punto ng oras, sa gilid ng Seiya Palace. Malapit na tayo. Isang transparent na madilim na berdeng ilaw ang sumanib sa paligid nito habang patungo ito sa isang tiyak na direksyon. Sa unahan, sa labas ng God's Forbidden Array, ay ang madilim na anino ng isang itim na kaliskis na katawan. Tinakpin ng madilim na berdeng ilaw ang Blue Serpent King at ang Thousand Changes Illusionist Dragon. Lord Black Serpent Dragon, malapit na tayo. Baka sa mukha ng Blue Serpent King ang excitement. Tumigil ka nga dyan. Sa sandaling ito, isang kislap ng maitim na pilak ang lumitaw sa harap nila, na nagpapakita ng mga figure ng dalawang figure na may kulay ube na buhok. Purple-haired demonic duo. Paano ito posible? Nanginig ang puso ng Blue Serpent King at ng Thousand Changes Illusionist Dragon. Meow meow. Isang maliit na sumasayaw na pusa ang lumitaw sa harap nina Francis at Godfrey. Sure. Ang Blue Serpent King at ang Thousand Changes Illusionist Dragon ay unang nagulat, pagkatapos ay nagsimulang umungol sa pagtawa. Ha. Francis, ang iyong soul daw ay bloodline techniques ay walang silbi laban sa amin ngayon. Ang Blue Serpent King ay humagalpak ng tawa habang ang surge ng Emperor Intent ay bumaril sa kanyang katawan at nagyelo sa langit at lupa. Lumitaw ang frost sa damuhan at mga puno sa malapit. Weng! Isang makapal na layer ng mga ice crystal ang bumalot sa katawan ng Blue Serpent King. Ang aura mula sa kanyang bloodline ay sapat na upang ang mga normal na kings ay gumuho sa pagkatalo. Emperor Intent. Ang Blue Serpent King ay naging emperor. Nagbago ang mga ekspresyon ni Francis at Godfrey. Ang bloodline ng Blue Serpent King ay nasa top 10 sa mga Imperial Dao bloodlines, kaya ang kanyang battle power ay magiging napakalapit sa isang peak emperor pagkatapos makapasok. Illusion God Mask. Napangiti ang Thousand Changes Illusionist Dragon nang lumitaw ang isang clown mask sa kanyang mukha. Isang surge ng kapangyarihan ng Soul Dao ang nagmula rito. Iyon ay isang Soul Dao Inheritance Sacred Item. Naging solemn na ang ekspresyon ni Francis. No wonder hindi sila natakot. Pagkatapos maging isang Void God Realm Emperor, ang lakas ni Wei Jing ay mas malaki kaysa kay Emperor Marduk dahil sa kanyang makapangyarihang bloodline. Tulad ng para sa Thousand Changes Illusionist Dragon, napakatatag na niya laban sa mga diskarte ng Soul Dao, at pagkatapos makakuha ng Soul Dao Inheritance Sacred Item, hindi na siya natakot sa mga diskarte ng Soul Dao na antas ng Emperor. Let's have a good 2-on-2 fight. Dinilaan ni Godfrey ang kanyang mga labi habang ang kulay ube at dugo na simbolo sa kanyang noo ay naging mas maliwanag, at ang ningning ng kapangyarihan mula sa kanya ay tila nag-freeze ng espasyo sa kanilang paligid.
Bumukas ang kaliwang mata ni Francis, at isang ripple ng golden blue light ang pinakawalan sa tabi ng aura ng kanyang sacred lightning body. Gayunpaman, ito lang ang ginawa ni Francis sa ibabaw. Palihim din niyang sinimula na kontrolin ang Vikings at mga piling bubuyog sa Misty Spatial World. Lihim na silang nag-iipon ng kanilang kapangyarihan. Hey! Hindi naman kami gago. Sa inyong dalawang magnanakaw, ang isa sa inyo ay nagmana ng kapangyarihan ng Evil God at ang isa naman ay may Misty Spatial World. Ang Blue Serpent King at ang Thousand Changes Illusionist Dragon ay may tusong ekspresyon. Alam nila ang nangyari sa Seiya pala sa tulong ng Black Serpent Dragon. Whoosh! Sa isang kislap ng liwanag, nawala ang Blue Serpent King at ang Thousand Changes Illusionist Dragon. Walang nakitang baka sa kanila si Francis. Nasa ilalim sila. Sina Francis at Godfrey ay parehong tumingin sa lupa. Mabilis na umikot ang sungay ng The Thousand Changes Illusionist Dragon habang kumikinang ang dilaw at orange na liwanag sa paligid niya. Whoosh! Ang Thousand Changes Illusionist Dragon ay maayos na dumaan sa lupa sa ilalim ng lupa. Earth Escape. Marunong maghukay ang Thousand Changes Illusionist Dragon. Kapansin-pansing nagbago ang mga ekspresyon ni Francis at Godfrey. Bagamat ang Thousand Changes Illusionist Dragon ay mas mahina kaysa sa Blue Serpent King, ang kanyang supportive at running ability ay top class. Francis, marunong ka ba sa Earth Escape? Tanong ni Godfrey. Namula ang mukha ni Francis habang iniikot niya ang kanyang mga mata. Hindi niya kayang gawin ang lahat. Sa sandaling ito, bahagyang nagsisisi siya na hindi niya pinili ang Earth of Wind Lightning bilang kanyang unang elemento. Kung mayroon siya, madaling makadaan si Francis sa lupa. Tinadyakan ni Francis ang kanyang paa sa lupa. Ang lupa ay lubhang matigas. Isinantibi ang paghuhukay sa ilalim ng lupa, ang paghuhukay lamang ng isang butas ay nangangailangan ng maraming pagsisikap. Gayunpaman, ang bloodline ng Thousand Changes Illusionist Dragon ay talagang may ganitong kakaibang kakayahan. Meow meow. Ang munting pasang magnanakaw ay biglang naglabas ng pala at hinukay sa lupa. Beng boom boom boom. Nagsimulang manginig ang lupa, at parehong naramdaman ni Francis at Godfrey na nabasag ang lupa sa ilalim nila. Arg! Ang Blue Serpent King duo sa ilalim ng lupa ay parehong sumigaw. Wow! Wow! Parehong tumalsik ng dugo ang dalawa ng muntik na silang mastok sa lupa. Kakatwang tumingin sina Francis at Godfrey sa pala sa mga paa ng maliit na magnanakaw na pusa. Isang napakalaking butas ang lumitaw kung saan ang maliit na paws ang magnanakaw ay naghukay sa lupa, at hindi mabilang na mga bitik ang kumalat sa bawat direksyon. Hulaan ni Francis na ang pala ng maliit na magnanakaw na pusa ay may kakayahang dumurog ng mga mineral. Ang pala ay dapat na isang support type na substandard na sandata ng Diyos. Beng beng boom. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay muling hinukay ang pala sa lupa ng ilang beses. Shit! Ang Blue Serpent King at ang Thousand Changes Illusionist Dragon ay parehong dumura ng isang subo ng dugo habang tinakpan sila ng maputik dilaw na liwanag at dinala sila sa ibabaw. Ipinapayo ko sa inyong dalawa na ibigay ang susi sa Yuan Silang Divine Chains. Lahat ay malapit nang makaalis sa Divine Illusion Dimension ng ligtas, sabi ni Francis. Sa 2-on-2 fight, si Francis at Godfrey ay nagkaroon ng mas mataas na tsansa na manalo, ngunit kung ang Blue Serpent King duo ay gusto lang tumakbo, kung gayon magiging mahirap na sila ay manatili sa likuran. Ang pagkatalo sa isang tao at pagpatay ng isang tao ay dalawang ganap na magkaibang konsepto. Ang tunog ng paglipad ay lumitaw sa sandaling ito. Nagawa namin. Si Weston ang unang dumating. Makikita ang mga figure ni Angelica, Debbie, Senior Marshal Brother Hugh, at ilang iba pang malalakas na hari sa likuran niya. Ang Blue Serpent King at ang Thousand Changes Illusionist Dragon ay malapit ng salakayin. Francis, maaari tayong magtatagumpay kung maaari mong pigilan ang dalawang iyon sa maikling sandali. Bulalas ni Senior Marshal Brother Hugh. Walang problema. Si Francis at Godfrey ay may kumpiyansa, at ang mga dumarating na hari ay nagpakawala ng maluwag na ekspresyon.
Sa kabutihang palad, si Francis ay may misty spatial world at nagawa niyang harangan ang duo. Hahaha. Humagalpak ng tawa ang Blue Serpent King habang papalapit ang panganib. Nakatayo lang ang dalawa. Bakit ka tumatawa? Nadama ni na Francis, Godfrey, at ang mga bagong dating nahari na bumigat ang kanilang mga puso. Walang sino man sa inyo ang makakatakas. Nanlamig ang mga mata ng Blue Serpent King habang namumuo ang ngiti ng panunuya sa kanyang mukha. Buong kumpiyansa siyang nagsalita. Sa sandaling ito, ang dagandong ng isang dragon ay tumunog mula sa labas ng God's Forbidden Array at binago ang kulay ng langit at lupa. Hindi maiwasan ng lahat na tumingin sa Black Destruction Serpent Dragon sa labas ng God's Forbidden Array. Lord Black Serpent Dragon, ito ang susi sa Yuan Silang Divine Chains. Isang lalaking may makapal na kilay ang naghagis ng malaking itim na susi na kasing lapad ng puno sa isang puwang patungo sa Black Serpent Dragon. Ang susi sa Yuan Silang Divine Chains. Nakatuon ang lahat at tumalon ang kanilang mga puso nang makita ang nangyari. Charlie. Bulalas ni na Francis at Godfrey. Ang lalaking may makapal na kilay na nag-abot ng susi ay si Charlie mula sa Earth Spirit Hall. Hehe. Nakita na ni Lord Black Serpent Dragon lahat ng plano mo, kaya binigay na namin ang susi sa iba. Decoy lang kami. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ng Thousand Changes Illusionist Dragon. Charlie, tao ka. Bakit mo tinutulungan ang Black Serpent Dragon? Hindi maiwasang magtanong ni Godfrey. Bumalik sa Underground City, ang Earth Spirit Hall na pinanggalingan ni Charlie ay nakipagtulungan sa Godfrey at sa 10,000 Sacred Clan ni Francis. Ang mga taong pumasok mamaya ay may mas malalakas na marks of destruction na inilagay sa amin. Kung kayo ay tumigil sa oras, maaari kayong umalis ng buhay, ngunit hindi namin magagawa, walang ekspresyon na sinabi ng Blue Serpent King na si Wei Jing, at tumahimik si Francis at ang kanyang mga kasama. Karamihan sa mga taong naruroon ay gagawa ng parehong desisyon tulad ng Blue Serpent King kung pagbabantaan sila sa kanilang buhay. Sa puntong ito, wala nang magagawa. Sa labas ng Seiya Palace. Basag. Ang Yuan Siling Divine Chains ay nagbigay ng malutong na tunog habang sila ay binuksan, at ang aura ng destruction na nagmumula sa katawan ng Black Destruction Serpent Dragon ay naging mas malakas. Pang! Pang! Bumibilis ang tibok ng puso ng lahat ng naruroon ng nanlamig ang kanilang mga katawan. 869. Ang biglaang pagbabago ng mga kaganapan ay nahuli sa lahat ng hindi nakabantay. Ang Blue Serpent King at ang Thousand Changes Illusionist Dragon ay mga decoy lang. Ang susi ay naibigay na sa iba. Bilang isang pag-iral na nabuhay sa hindi mabilang na millennia, alam ng Black Serpent Dragon ang lahat ng nangyari sa Seiya Palace, at minamaliit ng mga tao ang katalinuhan nito. Walang sapat na oras para mag-react. Basag. Ang itim na barrel thick chain sa Black Destruction Serpent Dragon ay bumukas na may malutong na metal na tunog na kumakatawan sa kawalan ng pag-asa sa buong langit at lupa. Matatapos na ang lahat. Puputulin ko muna kayong mga langgam, pagkatapos ay sisirain ang mga ari-arian ni Seiya. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nagpakawala ng mahabang dagandong habang ang isang escarlate itim na apoy ay lumitaw sa malaking itim na kaliskis nitong katawan. Ang aura ng Black Destruction Serpent Dragon ay agad na naging higit sa 2 beses na mas malakas kaysa dati. Boom! Isang ipinagbabawal na aura ng dragon ang dumaan sa Seiya Palace, at ang lahat ng nilalang ay nagsimulang manginig habang sila ay nahulog sa walang katapusang takot. Sa loob ng Seiya Palace, ang mga elite sa labas ng mundo ay natakot. Nagsimulang manginig ang kanilang mga bloodline, at wala ni isa sa kanila ang maaaring gumamit ng kanilang true yuan. Hindi man lang sila makapag-isip ng maayos, nanginginig lang sila. Ang bloodline ng Destruction Dragon Race ay nireranggo sa ika-9 sa 10,000 ancient races, kaya ito ay nakatayo sa tuktok. Ngayon na ang Yuan Siling Divine Chains ay na-unlock na, ang Black Destruction Serpent Dragon ay maaari na ngayong magpalipat-lipat ng kanyang Dragon Yuan Divine Power. Nagawa ni na Francis at Godfrey na patatagin ang kanilang mga sarili, ngunit hindi nila naitago ang pagkagulat sa kanilang mga mata.
Ang kalahating hakbang na hari at hari na mayroon pa ring marka ng pagkasira ay nahulog sa lupa. Sa mga tuntunin ng bloodline, kapangyarihan, at purong estado ng pag-iral, ang Black Destruction Serpent Dragon ay nalampasan sila ng sobra. Sa kritikal na sandaling ito, marahang hinawakan ni Francis ang arm guard sa kanyang braso, at isang masamang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Godfrey. Gayunpaman, nangyari ang hindi inaasahan. Weng! Sa sandaling i-unlock ng Black Destruction Serpent Dragon ang Yuan Silang Divine Chains, ang mga kadena ay sumanib sa susi at sumabog sa isang flash ng 5 kulay na banal na kidlat. Boom! Sa isang iglap lang, ang 5 kulay na banal na kidlat ay bumuo ng hindi mabilang na mga tanikala ng kidlat na bumabalot sa Black Destruction Serpent Dragon. Arg! Ang Black Destruction Serpent Dragon ay namilipit sa kalangitan habang ito ay sumisigaw. Nakakatakot na kapangyarihan ng kidlat. Ang lakas ng wind lightning sa loob ng katawan ni Francis ay nagsimulang manginig ng hindi mapakali. Kahit na ang God Tribulation Lightning ay bahagyang nanginag. Hindi matansya ni Francis kung gaano kalakas itong 5 kulay na banal na kidlat. Talagang nagawa nitong masaktan ng husto ang Black Destruction Serpent Dragon. Bam! Ang malaking katawan ng Black Destruction Serpent Dragon ay nahulog sa lupa at lumikha ng umuusok na bunganga. Walang hiya, Seiya. How dare you scheme against me? Ang galit na kalsada ng Black Destruction Serpent Dragon ay umalingaw-ngaw sa buong langit at lupa. Isang kurot lang ng aura nito ay halos makabasag na ng isipan ng maraming tao. Pang! Pang! Bam! Sa isang lugar na natatakpan ng alikabok, ang malaking katawan ng Black Destruction Serpent Dragon ay nagsimulang magpumiglas habang ang 5 kulay na tanikala ng kidlat ay hiniwa sa laman nito. Zizi? Ang pag-iiwan ng landas ng pagtakas para sa kaaway ay hindi isang bagay na gagawin ni Master Seiya, isang masamang boses ang narinig mula sa loob ng katawan ni Godfrey. Noong araw, alam ng sinaunang Diyos na si Seiya na hindi niya may sil magpakailanman ang Black Destruction Serpent Dragon, kaya nag-iwan siya ng isang susi sa likod upang gumawa ng pakana laban sa Black Serpent Dragon, paliwanag ni Godfrey. Alam niya ito mula sa Evil God Mental Thought Body. Ang mga eksperto sa loob ng Seiya Palace ay hindi napigil ang magpakawala ng mahabang hininga habang ang malamig na pawis ay tumatama sa kanilang mga likod. Palaging may mas mataas sa food chain. Bagamat ang Black Destruction Serpent Dragon ay may walang kapantay na battle power, ito ay tinatakan ng sinaunang Diyos na si Seiya, na nag-iwan pa ng isa pang hakbang sa itaas. Sa kasamaang palad, ang susi ay matagal nang nakaupo doon, kaya't ang kapangyarihan ng kidlat sa loob nito ay hindi man lamang 100 ng pinakamataas nito. Kung hindi, ang masamang boses sa loob ng katawan ni Godfrey ay nagsabi sa isang nanghihinayang tono. Atres muna tayo. Nakita ng God Spiritual Eye ni Francis na ang 5 kulay na tanikala ng kidlat sa paligid ng katawan ng Black Destruction Serpent Dragon ay nagsisimula ng humina. Kasabay nito, isang maliit na bitek ang lumitaw sa Yuan Silang Divine Chains. Sigurado si Francis na hindi kayang patayin ng 5 kulay na kidlat ang Black Destruction Serpent Dragon, at makakalaya na ito sa lalong madaling panahon. Naunawaan ng lahat ng mga taong elite na dumating, at mabilis silang umatras sa kailaliman ng Seiya Palace. Matatapos na ang Divine Illusion Dimension. Habang tumatagal tayo, mas marami tayong pag-asa na mabuhay. Maingat na umatras si Senior Marshal Brother Hugh. Ang mga damo at bulaklak sa Seiya Palace ay mas malinaw kaysa dati. So. Mabilis na tumakas ang mga elite mula sa Black Destruction Serpent Dragon. Ginamit ng Blue Serpent King at ng Thousand Changes Illusionist Dragon ang pagkakataong ito para makapasok sa lupa, ngunit wala nang nagmamalasakit sa kanila. Habang sila ay umaatres, naramdaman ni Francis na ang Black Destruction Serpent Dragon ay unti-unting nahihirapan. Makalipas ang kalahating araw, ang mga elite at henyo ay nagtipon-tipon sa kailaliman ng Seiya Palace. Medyo malaki ang tsansa na mabuhay tayo. Ang Divine Illusion Dimension ay aalis sa kontinente bago sumingit ang Black Serpent Dragon. Ngumiti ang ika-8 prinsipe.
Sa pinakakaunti, ang banta ng Black Destruction Serpent Dragon ay mas maliit kaysa bago nito na-unlock ang mga kadena. Mabagal na lumipas ang oras habang naghihintay ang lahat. Ang pakikibaka mula sa Black Destruction Serpent Dragon sa labas ng Seiya Palace ay ganap na tumigil pagkatapos ng isa pang kalahating araw. Mga tao, kahit na nasugatan ako, bahagi ako ng Destruction Dragon Race at madali pa rin kayong makapatay ng mga langgam, isang malalim na boses ang umalangaw-ngaw sa Seiya Palace sa pamamagitan ng Mark of Destruction. Boom! Boom! Nagsimulang manginig muli ang God's Forbidden Array sa labas ng Seiya Palace. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay naging isang lalaking lalaki na may itim na kaliskis at pumasok sa Seiya Palace sa pamamagitan ng isang bitek. Ang Yuan Sealing Divine Chain sa labas ng Seiya Palace ay nabasag. Matapos alisin ang Yuan Sealing Divine Chains, ang Black Destruction Serpent Dragon ay maaari na ngayong gumamit ng mga lihim na diskarte at maging isang anyo ng tao. Whoosh! Sa sandaling ito, ang lalaking may sukat na itim ay nagpakita ng nakamamatay na ekspresyon habang tinakpan siya ng escarlate itim na apoy at lumikha ng isang malabong itim na buhawi. Boom! Nawasak ang bawat buhay na nilalang at naging itim ang lahat saan man pumunta ang hugis tao na Black Destruction Serpent Dragon. Dumating na ang Black Destruction Serpent Dragon. Ang mga ekspresyon ng ilang elite sa loob ng Seiya Palace ay kapansin-pansing nagbago. Bagamat hindi malaki ang black-scaled na tao, nakakatakot ang pinsalang ginawa niya sa kabila ng pagsugpo ng kapangyarihan ng Seiya Palace. Karamihan sa mga elite ng tao ay nasa loob ng kailaliman ng Seiya Palace. Sa loob ng underground cellar. Angelica, maaari tayong magsama at tulungan kang alisin ang Mark of Destruction. Iniunat nina Francis at Godfrey ang kanilang mga kamay. Si Angelica ay nagpakita ng kagalakan na naging pag-aalala. Nagsimula ng magsalubong ang mga kilay niya. Alam ni Francis na nag-aalala siya sa iba pang miyembro ng Duanmo family. Angelica, walang oras. Ang Mark of Destruction mo ay partikular na pinalakas ng Black Destruction Serpent Dragon at kakailanganin ng maraming oras para maalis. Bahagyang umiling si Francis. Ang pag-alis ng Mark of Destruction ay lubhang nakakapagod. Si Francis ay walang hilig o kakayahang tumulong sa iba. Ang pakinabang ng pag-alis ng Mark of Destruction ay ang Black Destruction Serpent Dragon ay hindi maramdaman ang mga ito. Unang pinatay ng Black Destruction Serpent Dragon ang mga may Mark of Destruction. Ang mga walang isa ay maaaring itago. Sa makatuwid, karamihan sa mga tao ay nagsisikap na alisin ang kanilang marka ng pagkasira, ngunit hindi marami ang nagtagumpay. Ang mga nakagawa nito ay sina Francis, Debbie, Godfrey, at ilang iba pa. Bam! Boom! Boom! Ang buhawi na nilikha ng hugis tao na Black Destruction Serpent Dragon ay nanalanta sa mga gusali malapit sa gilid ng Seiya Palace. Arg! Mayroon ng isang maliit na bilang ng mga henyo at elite na dinurog ng mahinang itim na buhawi. Whoosh! Ang hugis tao na Black Destruction Serpent Dragon ay napakabilis at maliksi. Sinadya din itong sipsipin ang mga elite ng tao sa buhawi. Karamihan sa mga tao sa Seiya Palace ay napuno ng takot at gulat. Ang mga hari na hindi nakaalis sa marka ng pagkasira ay ang unang pangkat na napatay. Wala ni isa sa kanila ang nakalaban. Swerte lang ang nagpasya kung sino ang napatay kanina. Gayunpaman, sa isang tiyak na tore, ang dalawang may kulay ube na mga figure ay may kalmadong mga ekspresyon at walang mga palatandaan ng gulat. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay malubhang nasugatan. Ito ay umangkas lamang sa Seiya Palace upang ilabas ang kanyang galit. Sabi ni Godfrey. Ang banta ng Black Destruction Serpent Dragon ay mas mahina pagkatapos na DA ni Seiya. Si Francis at Godfrey ay wala ring Mark of Destruction, at mayroon pa silang Misty Spatial World. Kung sino ang pinakamalamang na makaligtas sa insidenteng ito, sina Francis at Godfrey ay madaling nangunguna sa dalawa. Ang bloodline ng Destruction Dragon Race ay napakapangit, at maaari nilang mabawi ang kanilang mga pinsala at maging mas malakas sa pamamagitan ng pagdudulot ng pagkasira.
Malamang, kapag ang isang Destruction Dragon ay nasira ang isang buong dimensyon o mundo, makakakuha sila ng isang uri ng Origin of Destruction, na maaaring magpalakas sa kanila. Napabuntong hininga si Francis. Ito ang specialty ng bloodline na nirerango na ika-9 sa 10,000 sinaunang lahi. Bakit sisirain ng Destruction Dragon Race ang lahat kung walang mapapala rito? Arg! Tumakbo! Nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng Seiya Palace habang ang lahat ng mga henyo at elite ay nagkalat. Wu Dagendong. Sa isang tiyak na sandali, ang Black Destruction Serpent Dragon ay umungal at sumugod patungo sa lugar kung saan kasalukuyang matatagpuan si Francis. Nanginig ang katawan at kaluluwa ni Francis nang makaramdam siya ng matinding panganib bago pa man ito dumating. Shua! Isang pilak na liwanag ang tumakip kina Francis at Godfrey, at nagsimula silang maglaho. Sa susunod na sandali, lumitaw sina Francis at Godfrey sa panlabas na gilid ng Seiya Palace. Si Francis ay nag-iwan ng higit sa 100 spatial marking sa paligid ng mga panlabas na gilid ng Seiya Palace. Biglang humiyaw si Francis habang sinusulyapan niya ang dimensyon na nagiging transparent. Ang espiritual na mata ng kanyang Diyos ay bahagyang nakakakita sa sukat na ito, at mayroong malabong bundok at ilog sa ibaba. Ang aura ng Continent Zone. Napuno ng kagalakan ang mukha ni Francis nang lumitaw ang isang suction force mula sa token ng kanyang clan. Ang bawat elite na pumasok sa Divine Illusion Dimension ay binigyan ng return token, na magagamit para bumalik sa kanilang puwersa kapag malapit nang umalis ang Divine Illusion Dimension. Pwede na tayong bumalik. Ang mga sigaw ng matinding kagalakan ay tumunog sa Divine Illusion Dimension. Shua! 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 Lumipad ang ilang mga elite at henyo patungo sa malabong sona ng kontinente at mabilis na naglaho. Parang naging panaginip ang dimensyon sa harapan nila. Isang tunay na dimensyon. Ang Black Destruction Serpent Dragon, na patuloy pa ring nagwawasak, ay hindi napigil ang tumigil at tumingin sa malabong sona ng kontinente ng may kalupitan. Shua! 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 Parami ng parami ang mga elite sa loob at labas ng Seiya Palace ay nagsimulang mawala. Godfrey, magkikita tayong muli sa hinaharap. Sinundan ng katawan ni Francis ang puwersa ng pagsipsip mula sa return token, at pumasok siya sa isang maulap na landas na tila parehong mali at totoo sa parehong oras. Pagkatapos ng hindi tiyak na tagal ng panahon. Whoosh! Ang katawan ni Francis ay dumaong sa isang itim na entablado, at hindi mabilang na mga tandang ang tumunog mula sa mga miyembro ng 10,000 Sacred Clan sa malapit. Ito ang 10,000 Sacred Clan na matatagpuan sa Great Tianfeng Island Zone. 870. Sa Divine Illusion Dimension, nagsimulang maging malabo at transparent ang lahat. Sa sandaling ito, ang mapangarapin na mundo ay nagsisimula ng umalis sa sona ng kontinente. Ang unang bahagi na nadiskonekta ay malapit sa hilagang kanlurang rehiyon ng Continent Zone, hindi sa gitna. Sa loob ng isang malaking palasyo na parang hayop. Trevor, maswerte ka na nakuha mo ang inheritance sacred item ng Heavenly Power God. Isang lalaking pula ang buhok na nababalutan ng kumikinang na gintong liwanag na may hawak na sibat at nakatayo sa isang malaking nagninangas na may pakpak na dragon. Para siyang Diyos ng digmaan at apoy. Ang aura mula sa nag-iisang may pakpak na dragon ay malapit sa isang emperador. Sa tapat ng lalaking pula ang buhok ay isang batang itim ang buhok na may maputlang ekspresyon at dugong tumutulo mula sa kanyang bibig. Ang itim na buhok na si Trevor ay nasa gitnang yugto lamang ng Void God Realm, ngunit mayroon siyang layunin sa pakikipaglaban na maaaring matakot sa parehong mga Diyos at ghosts. Napakalakas mo, ngunit hindi ikaw ang aking tunay na kalaban. Pinunasan ni Trevor ang dugo sa kanyang bibig habang ang malakas na pag-asa ng kumpiyansa ay nagmula sa kanya. Ang lalaking pula ang buhok ay masyadong malakas. Ang kanyang cultivation at bloodline ay parehong perpekto. Sa pamamagitan ng hindi mabilang na mga kapalaran, nagawa niyang makalusot upang maging isang emperador sa Divine Illusion Dimension. Higit pa rito, nakuha rin niya ang isang nagninangas na may pakpak na dragon na ang lakas sa pakikipaglaban ay maihahambing sa isang emperador.
Kung hindi dahil sa katotohanan na si Trevor ay kinilala ng inheritance intent ng Heavenly Power God, siya ay lubos na natalo. Mayabang. Sa lahat ng henyo ng nakababatang henerasyon sa Divine Illusion Dimension, si Weston lang ang katapat ko. Sa kasamaang palad, hindi ko siya nakilala sa pagkakataong ito. Lumitaw ang panunuya sa mukha ng lalaking pula ang buhok. Para bang hindi niya inilagay si Trevor sa kanyang mga mata. Sure. Si Trevor at ang pulang buhok na lalaki ay parehong nawala. Pagkatapos noon, nagsimulang mag-disconnecta ang mga gitnang bahagi ng Lord Dynasty, at ang mga henyo sa loob ng Seiya Palace ay nagsimulang maglaho. Si Francis at ang kumpanya ang huling nawala. Kapag ang Divine Illusion Dimension ay transparent, makikita ng isa na ito ay nasa tuktok ng Continent Zone, at ang hilagang kanlurang bahagi ng Lord Dynasty ang unang nagdiskonekta. Pagkatapos nito ay dumating ang mga gitnang rehiyon. Sa dulo ay ang 10,000 Sacred Clan, ang True Martial Sacred Clan sa Kang Ocean, at ang kumpanya. Ang pinakamapanganib na lugar sa Divine Illusion Dimension ay, walang duda, ang Seiya Palace. Sure. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga henyo at elite sa loob ng Seiya Palace ay napuno ng kagalakan habang sila ay bumalik sa Continent Zone. Bagamat ang Seiya Palace ang pinakadelikado, ang kapalaran dito ay nalampasan din ang iba pang mga lugar. Ang mga maaaring umalis ng buhay ay magkakaroon ng hindi masusukat na hinaharap. Isang totoong mundo. Napakahusay. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay malamig na tumingin sa mga nawawalang henyo at hindi sila pinigilan. Sa halip, excited nitong dinilaan ang labi. Magkakaroon ng pagkawasak saan man ako pumunta. Ang figure ng Black Destruction Serpent Dragon ay nagsimulang lumubog sa malabong sona ng kontinente. Bumalik sa Tianfeng Great Island Zone, malapit sa karagatan sa paligid ng gilid ng Continent Zone. Sure. Isang batang may purple na buhok ang lumitaw sa receiving stage ng 10,000 Sacred Clan. May sumulpot. Si Francis. Itong brat ang unang nagpakita. Tumunog ang mga bulalas ng ilang 10,000 Sacred Clan member. Ako ang unang nagpakita. Huminto si Francis at naunawaan pagkatapos mag-isip tungkol dito. Dahil hinabol niya ang Black Destruction Serpent Dragon hanggang sa Seiya Palace, nakapasok siya sa rehiyon na konektado sa mga gitnang bahagi ng Continent Zone, na mas maagang na-diskonekta kaysa sa karamihan ng iba pang mga rehiyon. Junior Martial Brother Zhao, kumusta ang mga reward sa Divine Illusion Dimension? Junior, bakit ka mag-isa? Nasaan na ang iba? Pinalibutan ng mga miyembro ng mas bata at matatandang henerasyon si Francis at tumingin sa kanya ng kumikislap na mga mata. Malaki ang pinagbago ni Francis. Mga huling yugto ng Great Origin Core Realm. Ang brat na ito ay nasa gitnang yugto lamang ng Small Origin Core Realm nang pumasok siya sa Divine Illusion Dimension. Tinalakay ang ilan sa mga panloob na alagad. Gumamit lang si Francis ng ilang buwan upang makapasok mula sa gitnang yugto ng Small Origin Core Realm hanggang sa huling yugto ng Great Origin Core Realm. Nakakabigla ito. Kailangang malaman ng isa na maraming oras ang ginamit sa pag-scout out sa Divine Illusion Dimension. Walang gaanong oras para magtanim. Ang bilis na ito ay hindi mabilis. Umiling si Francis. Hindi pa talaga siya gumugol ng maraming oras sa paglilinang sa Divine Illusion Dimension. Kung ihahambing sa Godfrey at kumpanya, ang bilis na ito ay hindi itinuturing na ganoon kabilis. Siya ay medyo mas mabilis kaysa kay Godfrey, ngunit dahil lamang sa muli niyang paglilinang. Sa makatuwid, si Francis ay hindi masyadong nasiyahan sa kanyang bilis ng cultivation at nagsalita ng may katapatan. Gayunpaman, ginawa nito ang mga miyembro ng mas bata at mas matatandang henerasyon na magbunyag ng mga kakaibang ekspresyon, na parang nabulunan sila. Nagpapakita lang ang brat na ito. Tiyak na nakatagpo siya ng malaking kapalaran sa loob ng Divine Illusion Dimension. Ang mga titig na dumapo kay Francis ay naglalaman ng inggit, selos, ayaw, init, at iba pang emosyon. Mayroon ding ilang mga divine senses. Francis. Isang surge ng magnificent power ang dumurog at naging sanhi ng pagkaluskos ng Soul Dimension. Agad na tumahimik ang malakas na stage.
Pakiramdam ng maraming tao ay parang may malaking bundok na dumudurog sa kanila. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga sukat ay talagang malaki. Napabuntong hininga si Francis. Hindi pa siya nasanay. Napakalaki ng pressure sa Divine Illusion Dimension, at ang pagkakaiba sa kapangyarihan na maaaring ilabas ng Void God Realm Kings ay maaaring mag-iba ng halos 1,000 beses. Francis. Ang tinig ng hari ay naglalaman ng bahagyang tanda ng galit habang dumobol ang presyon. Ang brat na ito ay umaarte na parang walang kinalaman sa kanya kahit na ito ay isang hari na nagsasalita ng tama sa kanya. Agad na naramdaman ng mga miyembro sa paligid ni Francis na nahihirapan silang huminga, na para bang na-freeze ang kanilang mga kaluluwa. Gayunpaman, si Francis ay nanatiling nakatayo na parang wala siyang nararamdaman. Ang eksenang ito ay nagpagulat sa nagtatanong na hari, at marami sa mga nakatatandang half-step na kings ang nakaramdam ng kakaiba. Maaari ko bang tanungin kung ano ang sasabihin ng matandang ito? Tumangala si Francis sa isang elder na nakasuot ng tela. May isa pang nasa katanghaliang gulang na hari na nakasuot ng puting nyebe na damit na dumating ang amo ni Algen, si Haring Philemon. Elder Wu, kung mayroon kang sasabihin, mangyaring gawin ito ng matyaga. Ang pakikipagtalo sa isang junior ay nagpapababa lamang sa iyong katayuan, tawag ni Haring Philemon. Napakalakas ng suporta ni Francis sa Tianfeng Great Island Zone. Malamang, may Void God Realm Emperor sa likod niya. Higit pa rito, hinangaan siya ni Duke Nanfeng at sinubukang aiugoy siya sa kanyang tabi. Hindi ko siya paparusahan dahil sa pagiging walang galang niya sa akin, pero kailangan niyang sabihin sa amin ang lokasyon ng iba pang miyembro ng clan. Si Elder Wu sa kanyang damit na tela ay malamig na ngumisi at pinigilan ang galit sa kanyang puso. How dare a Origin Core Realm Jr. na maging walang galang sa Kings dahil lang sa malakas ang kanyang suporta. Francis, lumitaw ka ng kalahating araw ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Nasaan ang iba? Tanong ni Haring Philemon. Bakit si Francis lang ang bumalik? May na-encounter ba yung iba? Ang mga tanong na ito ay nagpasikip sa puso ng 10,000 Sacred Clan na mga miyembro ng Upper Echelon. Pagkatapos ng lahat, ang mga pumasok sa Divine Illusion Dimension ay mga henyo o mas matatandang elite na may malaking potensyal. Ang buhay o kamatayan ng mga elite na ito ay maaaring matukoy ang kinabukasan ng 10,000 Sacred Clan. Yung iba. Nag-isip sandali si Francis bago sumagot. Nakipaghiwalay ako sa kanila maya-maya pagpasok ko sa Divine Illusion Dimension. Walang masyadong casualties last I checked. Sa mga unang yugto ng Divine Illusion Dimension, si Francis ay kasama ng grupo mula sa 10,000 Sacred Clan ng ilang sandali. Matapos lumitaw ang Black Destruction Serpent Dragon, nagsama sina Francis at Godfrey at umalis na mag-isa. Split up. Bakit ka umalis sa grupo? Naging malungkot ang ekspresyon ni Elder Wu. Ito rin ang tanong na ikinakuryos ng iba. Dahil nagkaroon ng sakuna. Isang Black Destruction Serpent Dragon ang tumakas mula sa selyo nito at lahat ay kailangang tumakbo. Binuod ni Francis ang nangyari. Hindi bababa sa 70% ng kanyang sinabi ay totoo. Ang hindi lang niya binanggit ay ang sinadya niyang makipagtambalan kay Godfrey at umalis dahil sa tingin niya ay masyadong mahina ang grupo ng clan. Pinatunayan ng realidad na ito ay isang magandang turning point para sa kanilang dalawa. Sina Francis at Godfrey ay nagsama-sama upang dumaan sa isang yugto kung saan pareho silang nasa pinakamahina. Destruction Dragon Race. Black Destruction Serpent Dragon. Nang marinig ito, ang mga miyembro ng angkan ay umaktong parang pinapakain ng kwento at kalahating nagdududa. Walang basehan ang mga kwento. Naging malamig ang ekspresyon ni Elder Wu habang ang kanyang king intent ay gumagalaw at sinubukang pilitin si Francis, ngunit nalaman niyang hindi naapektuhan si Francis. Matiyag ang sinabi ni Francis sa kanya kung ano ang nangyari, ngunit sunod-sunod na nagtanong si Elder Wu at ang kanyang mga kasama at gusto ng karagdagang detalye. Nagsalubong ang mga kilay ni Francis habang unti-unti siyang naiinip. Kung gayon, tatanungin kita anong kapalaran ang nakilala mo sa Divine Illusion Dimension.
Paano ang isang maliit na Small Origin Core Realm ay makakarating sa mga huling yugto ng Great Origin Core Realm pagkatapos umalis sa proteksyon ng kanyang grupo at sa napakaliit na panahon? Kumislap ang mga mata ni Elder Wu. Ang junior na ito ay hindi man lang naapektuhan ng kanyang king intent. Nangangahulugan ito na tiyak na nakatagpo siya ng malaking kapalaran sa Divine Illusion Dimension. Fortune. Hindi tulad ng isang malaking sikreto. Maraming tao ang pumasok sa palasyo ng isang sinaunang Diyos. Kung tungkol sa bilis ng aking paglilinang, sa palagay ko ay hindi ito masyadong mabilis, matapat na sagot ni Francis. Dahil sa pagtatanong at tono ni Elder Wu, nawalan siya ng pasensya. Ang palasyo ng sinaunang Diyos. Ang bilis ng paglilinang ay hindi mabilis. Anong biro? Lalong naging halata ang galit sa mukha ni Elder Wu. Ang isang maliit na Origin Core Realm Junior ay hindi man lang siya inilagay sa kanyang mga mata, at ang kanyang tono ay hindi rin maganda. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na lahat ng sinabi ni Francis ay totoo. Ang pangalan ni Francis ay malapit nang makilala sa buong Lord Dynasty at lahat ng 3-star at 4-star powers. Nasa iyo ang maniwala o hindi, pupunta ako ngayon. Pagkatapos sabihin ito, nagsimulang mag-walkout si Francis at hindi na nag-abala pang magpaliwanag. Kailangan niyang bumalik at ayusin ang nakuha niya sa Divine Illusion Dimension. Marami siyang nakuha sa Divine Illusion Dimension, at ang sinaunang metal na singsing ay hindi man lang magkasya sa lahat ng ito. Sa kabutihang palad, mayroon siyang substandard na God level na Misty Spatial World. Brat, stop. Kapag hindi mo ako binigyan ng magandang paliwanag, ibababa kita. Isang kahangahangang kapangyarihan ang lumabas mula kay Elder Wu habang siya ay nagalit, at isang hindi nakikitang kapangyarihan ang sumakop kay Francis. Nakakatawa. Nagalit din si Francis at pinalaganap ang kapangyarihan ng kanyang Sacred Lightning Body habang sinisipa niya si Elder Wu. Bam! Boom! Sa sandaling pinakawalan ng sipa na ito, nagbago ang kulay ng langit at lupa. Kumikislap ang kidlat habang ang gininto ang asul na kapangyarihan ay bumaril sa hangin. Arg! Isang kirot lang ng aura na ito ay naramdaman ng mga miyembro ng angkan na parang dinudurog sila ng bundok. Marami sa kanila ang nagluwa ng isang subo ng dugo at bumagsak sa lupa. Damn, nakalimutan ko. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Francis nang maalala niya ang pagkakaiba dito at ng Divine Illusion Dimension. Ang kanyang Sacred Lightning Body ay umabot na sa mga unang yugto ng 5th level, na madaling durugin ang mga normal na kings. Bam! Sumigaw si Elder Wu habang ang kanyang magnificent power ay nabasag at ang kanyang katawan ay lumipad. Halos mabali ang kanyang mga buto sa pagluwa ng mga subo ng dugo. 871. Flop! 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 Ang sipa ni Francis ay hindi lamang nagpalipad sa Void God Realm King na si Elder Wu. Marami sa mga kalapit na miyembro ang sumigaw at nagluwa ng mga subo ng dugo. Ang lakas ng sipa na ito ay tila naglalaman ng libu-libong kilo ng puwersa, at tila ito ay maaaring yumanig sa kalangitan. Boom! Bahagyang yumanig ang isang kalapit na bundok, at maraming pagsabog ang maririnig. Ito. Paano? Nagsimulang kumulo ang dugo ng ilang alagad nang sila ay natulala. Bamuka ang bibig ni Haring Philemon. Nagawa niyang masaktan ng husto si Elder Wu gamit ang kanyang purong pisikal na lakas lamang. Nanlamig ang likod ni Haring Philemon dahil nawalan siya ng focus. Kahit na ang katotohanan ay naroroon, si Haring Philemon ay naghinala sa kanyang mga mata. Pang! Sa kabilang panig, pinalipad si Elder Wu at bumagsak sa isang bundok, na nagdulot ng ulap ng alikabok na tumaas sa hangin. Ikaw! Paano ito posible? Maputi ang mukha ni Elder Wu. Pakiramdam niya ay nabasag ang kanyang mga buto, at hindi man lang siya makaakyat. Ang mga kilos ni Francis ay naging sanhi ng pagkatakot at pagkatulala ng marami sa mga tingin sa kanya. Ang ilan sa mga nasugatang miyembro ng angkan ay hindi man lang alam kung ano ang nangyari. I'm sorry, nakalimutan kong kontrolin ang kapangyarihan ko. Ang paghingi ng tawad ni Francis sa mga nasugatang miyembro ng angkan ay nagpahiyaw sa mas maraming tao sa takot.
Hindi niya gustong saktan ang mga inosenteng miyembro ng clan na ito. Si Francis ay iba kay Godfrey. Dahan daw ang naipon ni Francis ang kanyang kapangyarihan, kaya nanatiling hindi nagbabago ang kanyang personalidad. Ayaw niyang pumatay ng mga inosenteng tao nang walang dahilan. Gayunpaman, kalalabas lang niya mula sa Divine Illusion Dimension at ang power suppression nito, kaya hindi niya makontrol ng mabuti ang kanyang kapangyarihan. Sa Divine Illusion Dimension, ang lakas ng sipa na ito ay napigilan at hindi ito halos nakakagulat. Higit pa rito, bago pumasok si Francis sa Divine Illusion Dimension, ang kanyang Sacred Lightning Body ay nasa simula pa lamang ng ika-4 na antas. Ang pagkakaiba noon at ngayon ay parang langit at lupa. Kahoy ng hangin kidlat. Pinalawak ni Francis ang kanyang mga braso, at isang malabong berdeng alo ng wood lightning ang kumalat sa paligid. Naramdaman ng mga nasugatan na miyembro na pinalilibutan sila ng Wood of Wind Lightning, na nagpakilabot at mabilis na gumaling ang kanilang mga katawan. Maaaring pagalingin ng Wood of Wind Lightning ang ilan sa kanilang mga nakatagong lason at iba pang mga pinsala. Ang kalidad at epekto ng Wood of Wind Lightning na iyon ay maihahambing na sa Void God Realm Kings. Isang kislap ang kumislap sa mga mata ni Haring Philemon habang sinisiyasat niya si Francis sa isang bagong liwanag, hindi bilang isang junior, ngunit bilang isang tao sa parehong antas ng kanyang sarili. Salamat, Junior Marshal Brother Hanford. Ang mga miyembro na pinagaling ay nadama na ang kanilang estado ng pag-iral ay tumaas ng kaunti. Ang mga tingin kay Francis ay puno ng takot at paggalang. Pagkatapos ng lahat, hindi sinasadya ni Francis na saktan sila. Francis, napakalakas mo, ngunit bilang isang miyembro ng 10,000 Sacred Clan, paano mo masasaktan ng husto ang isang elder? Huminga ng malalim si Haring Philemon habang nagtatanong. Kung hindi niya ako unang inatake, hindi ko siya sasalakayin, matuwid na sabi ni Francis, at tumigil sa pagsasalita si Haring Philemon. Sa katunayan, si Elder Wu ang unang umatake. Ang mga aksyon ni Francis ay masasabing nasa pagtatanggol sa sarili, ngunit ang pagtatanggol sa sarili na ito ay medyo over the top. Gayunpaman, hindi rin nagsisinungaling si Francis, talagang nakalimutan lang niyang kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Pwede na ba akong pumunta? Gusto ni Francis na umalis sa stage. Pakihintay naman sandali. Lumalabas ang pawis sa noo ni Haring Philemon habang siya ay naninigas. Matapos isipin ang nangyari kay Elder Wu, naging maingat siya sa pag-iisip kung ano ang mangyayari kung sinubukan niyang pigilan si Francis sa pamamagitan ng puwersa. Elder, may kailangan ka pa ba? Sa kabila ng kanyang pag-aalala, huminto ang mga yapik ni Francis, at siya ay may kalmadong ekspresyon. Hindi siya nagpakita ng mga palatandaan ng anumang pagkilos, na nagpapahintulot kay Haring Philemon na makahinga. Sa totoo lang, masyadong nag-iisip si Haring Philemon. Kung kinausap lang ni Elder Wu si Francis na may magalang na tono, walang gagawin si Francis. Kung sasalakayin nila siya, bakit tatayo lang si Francis doon at hihintayin ang kanyang kamatayan? Francis, wala pang lumitaw na iba mula sa 10,000 Sacred Clan na pumasok sa Divine Illusion Dimension. Ikaw ang unang lumabas, kaya maaaring kailanganin mong maghintay ng kaunti upang maiwasan ang paghihinala, sabi ni Haring Philemon sa mapayapang tono. Sinabi niya ito bilang isang mungkahi, hindi isang utos. Fine, maghihintay ako saglit. Tumango si Francis at naramdaman na makatwiran ang sinabi ni Haring Philemon. Dahil wala naman siyang ginawang masama, hindi siya natakot. Pagkasabi nun ay umupo siya sa itim na stage at pumikit. Ang pakikipagtulungan ni Francis ay nagbigay daan kay Haring Philemon na magpakawala ng mahabang hininga, at nalaman ng iba pang miyembro ng angkan na si Francis ay hindi makatwiran. Sa kabaligtaran, siya ay napaka-casual. Tama. Kung may issue ka, pag-usapan mo lang. Hindi na kailangang makipag-away. Kung hindi muna umatake si Elder Wu, hindi sana mag-counterattack si Francis bilang pagtatanggol sa sarili. Ang mga pinagaling ni Francis ay nagsimulang mag-usap, at sila ay nasa panig ni Francis. Sa itim na entablado, umupo si Francis at nagsimulang ayusin ang natanggap niya sa Divine Illusion Dimension habang naghihintay siya.
Nakakuha siya ng maraming mapagkukunan, at sinuman sa mga ito ay maituturing na bihira sa sona ng kontinente. Ang pinakamahalagang bagay ay ang mga substandard na item ng Diyos, ang Misty Spatial World at ang God-slaying arrows. Ang Misty Spatial World ang arm guard na kasalukuyang nasa braso ni Francis. Bagamat ito ay lamang isang item na uri ng suporta, ito ay lubhang kapaki-pakinabang. Para sa God-slaying arrows, nakuha ni Francis ang dalawa sa kanila, habang ang pangatlo ay kinuha ng mga imperial. Hindi alam ni Francis kung gaano kalakas ang God-slaying arrows, ngunit kahit papaano, sigurado siya na hindi niya ganap na magagamit ang kapangyarihan nila ngayon. Bukod doon, ang God-slaying arrows ay minsan ding mga item na sinasabing kayang pumatay sa mga Diyos. Sa ilalim ng dalawang substandard na sandata ng Diyos ay ang 100 Origin Sacred Honey at iba pang walang katulad na kayamanan, kabilang ang mga materyales sa paggawa na nakuha niya sa Building of Refinement. Kahit papaano, magagamit ang mga ito sa paggawa ng mga makalangit na sandata at maging sa mga inheritance ng sacred weapon na mas mababa lamang sa mga sandata ng Diyos. Ang ilan sa mga pinakamahalagang materyales ay maaaring umabot na sa antas ng Diyos. Bagamat mahalaga sila, hindi sila masyadong kapaki-pakinabang kay Francis sa ngayon. Gayunpaman, maaaring magamit ang mga ito sa hinaharap. Pagkatapos noon ay dumating ang Green Water Sky Lotuses, ang Spiritual Flesh Snow Jade Lotus Roots, ang Golden Bones, at ang Soul Suppressing Stone. Mayroon siyang napakaraming Green Water Sky Lotus at Spiritual Flesh Jade Lotus Roots. Ang mga kayamanan sa antas na ito ay lubhang kaakit-akit kahit para sa Void God Realm Kings, at si Francis ay nakakuha ng malaking halaga sa Seiya Palace. Higit sa lahat, mayroon siyang bundok ng mga mapagkukunan na hindi gaanong mahalaga kaysa sa Green Water Sky Lotuses, tulad ng Water Mother Essence at iba pa. Kung hindi dahil kay Francis ang Misty Spatial World, hindi niya maibabalik ang lahat ng resources na ito. Mabagal na lumipas ang oras, at ang isip ni Francis ay nabaon sa little world ng Misty Spatial World. Ang munting mundo na ito ay may sariling mga ilog at bundok, at may mga buhay pa nga sa loob. Ito ay higit sa 1 grado na mas mataas kaysa sa Little Worlds of Emperors. Siyempre, lahat ng nangungunang kayamanan na nakuha niya sa Divine Illusion Dimension ay inilagay sa isang hiwalay, individual na dimensyon ng Misty Spatial World. Ang sukat ng imbaka na ito ay may mas malakas na depensa at mas matatag, na naging dahilan upang mas mahirap masira at magnas. Weng weng weng. Sa isang sulok ng munting mundo ay naroon ang isang kayag ng 5 poison distinct bees. Mayroong ilang Vikings at mahigit 100 piling bubuyog. Ang natitira sa ilang daang bubuyog ay hindi bababa sa maihahambing sa mga huling yugto ng Great Origin Core Realm o mas malakas. Ang mga makamandag na bubuyog na ito ay maaaring pumatay ng mga tao na mas malakas kaysa sa kanilang sarili kung gagamitin nila ang kanilang mga pag-atake ng pagpapakamatay. Ang dahilan kung bakit pinananatili ni Francis ang ilang mga regular na bubuyog ay dahil sila ay may potensyal at maaaring palakihin sa munting mundo. Ang 5 poison distinct bees ay nangangailangan ng pollen at nectar para lumakas, at si Francis ay may mga bundok ng kakaibang halaman at bulaklak na nakuha niya mula sa Divine Illusion Dimension. Ang mga halaman na hindi niya kailangan ay maaaring gamitin ng 5 poison distinct bees. Naniniwala si Francis na ang mga bubuyog na ito ay maaaring maging elite na mga bubuyog sa lalong madaling panahon, at ang ilan sa mga elite na bubuyog ay maaaring maging king bees. Ang layunin ni Francis ay palakihin ang mga bubuyog na ito hanggang sa maaari nilang banta ang kahit 3 star na kapangyarihan. Habang inaayos ni Francis ang kanyang mga mapagkukunan, ang tunog ng paglipad ay patuloy na lumitaw. Makalipas ang 1 oras, ilan pang hari ang dumating malapit sa itim na entablado. Isa sa kanila ay isang elder na sakop ng magnificent power. Nahigitin ng kanyang aura ang iba pang mga hari. Isa siyang Pictier King. Kuya Yin. Binati ng ibang mga hari si Elder Yin nang may paggalang nang makita siya. Walang gaanong Pictier King sa 10,000 Sacred Clan, ngunit isa si Elder Yin sa kanila. Elder Yin, dumating ka sa tamang oras.
Ang nasugatang Elder Wu ay nagawang lumipad papunta kay Elder Yin. Elder Wu, anong nangyari sa iyo? Nagulat si Elder Yin. Kasalanan ng magnanakaw na iyon ang lahat. Pagkatapos makakuha ng kapalaran sa Divine Illusion Dimension, hindi niya tayo inilalagay sa mga mata niya na mas matandang hari. Pinalaki ni Elder Wu ang nangyari. May nangyaring ganyan. Nang marinig ito, naging malungkot ang ekspresyon ni Elder Yin habang tinitingnan ang may kulay ubing buhok na nasa itim na entablado. Nakaupo lang roon ang maputlang buhok. Ang pagdating ng lahat ng mga haring ito ay hindi nagpabago sa kanyang ekspresyon. Ang sinumang Void God Realm King mula sa isang 2-star o 3-star na kapangyarihan ay hindi magiging masaya kung nakita nila ito. Elder Yin, ang iyong disipulo ay nasa Divine Illusion Dimension din at hindi pa lumalabas, patuloy ni Elder Wu. Ang Void God Realm Kings ay nag-aalala para sa kanilang mga disipulo at dumating upang malaman ang sitwasyon sa loob ng Divine Illusion Dimension, ngunit si Francis lamang ang nakabalik hanggang ngayon. Kung may nangyari sa aking disipulo sa Divine Illusion Dimension, ikaw ang mananagot. Isang dumadagandong na boses ang tumunog sa kaluluwa ni Francis. Itinaas ni Francis ang kanyang ulo at tumingin sa makapangyarihang Pictier King na si Elder Yin. Sa sandaling ito, alam ng middle upper echelon ng clan na si Francis ay umalis sa grupo at nakahanap ng malaking kapalaran habang kumikilos ng mag-isa. May mga taong naghinala na pinatay ni Francis ang iba upang kunin ang lahat para sa kanyang sarili, ngunit ang katotohanan ay mabubunyag lamang kapag ang iba ay bumalik. Ang mga elite ng 10,000 Sacred Clan ay hindi nagpakita kahit makalipas ang 4 na oras. Teka, huwag mong sabihin sa akin na lahat ng tao mula sa 10,000 Sacred Clan ay namatay sa Divine Illusion Dimension. Si Francis ay may kakaibang ekspresyon. Kadalasan, hindi mangyayari ang ganoong bagay maliban kung nakilala nilang lahat ang Black Destruction Serpent Dragon. Siyempre, hindi ito parang isang buong grupo na Nullipol ay hindi pa nangyari. Gayunpaman, kung ang grupo mula sa 10,000 Sacred Clan ay talagang lahat ay namatay sa Divine Illusion Dimension, kung gayon ang pressure at mga hinala na kailangang harapin ni Francis ay magiging napakalaki. Sa kabutihang palad, hindi ito nangyari. Sa isang tiyak na sandali. Shua! 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 Ang mga pamilyar na figure ay nagsimulang lumitaw ng sunod-sunod habang ang mga miyembro ng angkan ay sumisigaw. 872. Bumalik na sila. Sumulpat si Felicity. Nagsimulang lumitaw ang mga figure sa itim na entablado at huminto lamang pagkatapos ng ilang paghinga. Iniskan ni Francis ang grupo sa entablado. Humigit kumulang kalahati ng grupo ang nakabalik kabuoang 40 o 50 tao. Ang aura na nagmumula kay Felicity ay mas malakas kaysa dati. Siya ay may matingkad na damit, at nalaman ni Francis na ang kanyang true yuan at ang mga aura ng bloodline ay mas malakas kaysa bago siya pumasok sa Divine Illusion Dimension, ngunit medyo malayo pa rin siya sa Void God Realm. May ilang iba pa na pamilyar si Francis sa grupo, kasama sina Old Fred, Tianfan, at Aljan. Maging si Senior Marshal Brother Tyler ay naruroon. Mabutit nakabalik na sila, sabi ni Haring Philemon sa mababang tono habang ang kanyang tingin ay dumapo sa kanyang mga disipulo. Ang kanyang personal na alagad at ang kanyang in-name na disipulo ay parehong naruroon. Walang naging hari. Bagaman ang ilan sa mga disipulo ng Origin Core Realm ay nakagawa ng kaunting pag-unlad, hindi pa rin ito gaanong kumpara kay Francis. Nag-uusap ang mga elder. Hindi mahirap sabihin na ang grupo mula sa 10,000 Sacred Clan ay hindi maganda sa Divine Illusion Dimension. Karamihan sa mga elite at henyo ay pagod na pagod, at ang ilan ay baldado pa o malubhang nasugatan. Halimbawa, nawalan ng paa si Old Fred at ngayon ay may tungkod na. Alam ni Francis na hindi lahat ay makakahawak ng kapalaran. Kahit na may natuklasan sila, maaaring wala silang kakayahang aktwal na i-claim ito para sa kanilang sarili. Ilang half-step kings at kings ang namatay sa Seiya Palace. Para sa mga masyadong mahina, talagang maswerte sila na hindi nakapasok sa Seiya Palace. Francis. Tiningnan ng mga nagbabalik na henyo ang kabataang may kulay ubing buhok na nakaupo sa lupa.
Kung ikukumpara sa kanilang sarili, ang pag-unlad ni Francis ay napakalaki. Ang kanilang mga titig ay puno ng puot, inggit, paggalang, at iba pang emosyon. Francis. Hinawakan ni matandang Fred ang kanyang tungkod habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin na may komplikadong ekspresyon. Kung nanatili ka sa grupo at tinulungan mo kami, hindi kami mahihirapan sa Divine Illusion Dimension. Natahimik si Francis. Sa totoo lang, hindi kinasusuklaman ni Old Fred si Francis, bahagya lang niyang sinisisi si Francis dahil sa hindi niya pananatili at pagtulong. Ang lakas na ipinakita ni Francis sa underground na lungsod ay napakahusay na. Malaking tulong sana siya sa grupo ng 10,000 Sacred Clan. Sinubukan ng 10,000 Sacred Clan na pumasok sa ilang sinaunang guho, ngunit nabigo sila sa pinakamaliit na margin na nagresulta sa mabibigat na casualty. Francis, kung hindi ka umalis sa grupo, hindi sana namatay sina Senior Marshal Sister Sheila at Junior Marshal Brother Clyde. Francis, dahil sa pagiging makasarili mo, iniwan mo ang grupo at ginawa kaming mabigat na casualty. Ang mga nagbabalik na henyo ay nagtanong at nagsalita sa hindi masayang tono. Ang ilan ay muntik ng maningil ngunit pinigilan ng ilan sa iba pang kalapit na miyembro. Tumigil ka. Manahimik ka. Agad silang pinigilan ni Haring Philemon at ng kanyang mga kasama. Ang lakas ni Francis ay nakakatakot. Ang malubhang na sugatan na si Elder Wu ay isang halimbawa. Kung kahit na ang isang hari ay humantong sa ganoon, kung gayon si Francis ay maaaring bumahing at iyon ay sapat na upang patayin ang iba pang mga henyo at elite. Francis, hindi kita kinamumuhian sa ginawa mo. Masisisi ko lang na hindi tayo sapat o maswerte. Ngunit bilang miyembro ng 10,000 Sacred Clan, hindi mo ginawa ang maaari mong tulungan kami. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Old Fred habang nakasandal sa kanyang tungkod. Mukha siyang matanda at nag-iisa. Nang marinig iyon, nanlabo ang mga mata ng mga nagbabalik na henyo at elite, at natahimik sila. Hindi nila masisisi ang lahat kay Francis. Kung sila ay sapat na malakas, isa pa o mas kaunti si Francis ay hindi magkakaroon ng malaking pagkakaiba. Ginagawa ng isa ang dapat nilang gawin. Junior Marshal Brother Hanford, hindi kita sinisisi, medyo nabigo lang ako. Tianfan nagbigay ng ngiti ng panunuya. May mga sugat sa kanyang katawan, at kalahati ng isa sa kanyang mga tainga ay nakagat ng isang hayop. Ilang sandali ang katahimikan bago nagsalita si Francis, isipin mo na lang ako bilang ang orihinal na Francis. Nang marinig iyon, napatigil ang lahat. Kung ito ang orihinal na Francis, malamang na wala siyang karapatang pumasok sa Divine Illusion Dimension. Ang batang may purple na buhok na ito ay ibang-iba sa orihinal na Francis, at wala siyang masyadong nararamdaman para sa 10,000 Sacred Clan. Tinulungan lang niya ang Yunling Zhao family dahil ito ay isang hiling ng orihinal na Francis. Higit pa rito, ang kapalaran na nakuha ko ay sa pamamagitan ng pagsubaybay sa Black Destruction Serpent Dragon. Ang landas na iyon ay puno ng kamatayan at panlilinlang. Huminga ng malalim si Francis habang sinimulan niyang alalahanin ang nangyari. Parang nasa harap niya mismo ang mga mapanganib na eksenang iyon sa Divine Illusion Dimension. Sinusubaybayan ng Black Destruction Serpent Dragon. Bulalas ng mga nagbabalik na henyo at elite ng 10,000 Sacred Clan, habang ang mga ekspresyon ni na Felicity, Old Fred, Tianfan, at kumpanya ay nagbago ng malaki habang sila ay humihinga ng malamig. Sa paglalakbay na iyon, hindi mabilang na kalahating hakbang na hari at hari mula sa Sky Suspension Palace, ang Great Gun Imperials, Sky Sword Pavilion, ang 8 Big Families, at iba't ibang puwersa na may katulad na lakas ang namatay. Napabuntong hininga si Francis. Napakaraming half-step kings at kings ang napatay sa Seiya Palace. Ang mga pamilyar na pangalan ng 3-star, Peak 3-star, at maging ang 4-star superpowers ay bumulwak mula sa bibig ni Francis. Sa sandaling ito sa oras, lahat ng iba ay patay tahimik. Nai-imagine nila kung gaano kabanggas ang laban na iyon. Higit pa rito, ang naturang balita ay malapit ng maglakbay sa buong mataas na antas ng Great Gun Lord Dynasty at iba pang puwersa. Ang pinakamahina sa mga elite na pumasok sa Seiya Palace ay nasa level ni Felicity. Old Fred,
Gusto mo bang pangunahan ko ang grupo ng 10,000 Sacred Clan sa ganoong kalaliman? Kumislap ang mga mata ni Francis. Ang mga puso ni Old Fred at ng kumpanya ay nanginginig. Wala silang masabi. Kahit na mayroon pa silang 100 lakas ng loob, hindi sila mangangahas na sundan ang Black Destruction Serpent Dragon. Ang mga pamilyar na 3-star at 4-star na kapangyarihan ay hindi isang bagay na maihahambing sa kanila. Sa pamamagitan lamang ng pag-alis sa grupo ay nakalipad si Francis sa kalangitan at naipalabas ang kanyang buong potensyal. Higit pa rito, ang orihinal na Francis ay namatay na, kaya ginagamit lamang ni Francis ang angkan na ito para umakyat sa entablado ng mundo. We'll need to wait for the news from the other forces to confirm kung totoo ba ang sinabi mo o hindi. Isang malamig na ngiti ang bumasag sa katahimikan. Ito ay nagmula sa malubhang na sugatan na si Elder Wu. Sa tabi ni Elder Wu ay ang Pictier King na si Elder Yin, na ang mga tingin ay patuloy na lumilipat sa grupo. Pangit ang ekspresyon niya at hindi nagsalita ng matagal. Elder Yin, anong nangyari? Hindi ba bumalik ang personal mong disipulo mula sa Divine Illusion Dimension? Nalaman ni Haring Philemon na may mali. Ang ekspresyon ni Elder Yin ay lubhang kakaiba. Wala nang mga figure na lumilitaw sa itim na entablado. Ang mga hindi pa lumitaw ngayon ay tiyak na namatay sa Divine Illusion Dimension. Si Junior Marshall Brother Wang. Namatay dahil sa pananambang ng isang mutated venomous Spider King. Ang mga ekspresyon ni na Felicity, Tianfan at kumpanya ay lumabo. Ang Junior Marshall Brother Wang mula sa kanilang mga bibig ay halatang personal na alagad ni Elder Yin. Matapos kumpirmahin ang bangungot na ito, nagsimulang manginig ang katawan ni Elder Yin. Namula ang kanyang mga mata habang pilit na pinipigilan ang lungkot at ayaw sa kanyang puso. Malinaw na ibinuhos ni Elder Yin ang maraming emosyon sa personal niyang disipulong ito. Bakit ang unfair ng langit? Umuungal si Elder Yin habang lumilitaw sa kanyang mga mata ang hangarin sa pagpatay, at pinandilatan niya si Francis na nakaupo lang doon. Bakit ang kabataang umalis sa grupo ay nakatagpo ng napakaraming kapalaran samantalang ang kanyang personal na alagad ay pinatay? Francis, sinabi ko na kapag may nangyari sa aking disipulo, papanagutin kita. Isang surge ng magnificent power ang dumurog kay Francis. Kuya Yin, huminahon ka. Sinubukan siyang pigilan ni Haring Philemon at ng kanyang mga kasama, ngunit si Elder Yin ay isang Pictier King at ang kanyang nasasakupan ay halos nagkatotoo. Kasama si Bam. Itinulak niya ang dalawa pang hari na nagtangkang pigilan siya. Lahat, bumalik. Nakita ni Felicity, Old Fred, at kumpanya na hindi tama ang sitwasyon at mabilis na umatras mula sa itim na entablado. Ayaw ding hilahin ni Francis ang mga inosenteng taong ito, kaya nanatili siyang nakaupo sa entablado habang malamig ang tingin niya kay Elder Yin, na puno ng layuning pumatay. Junior, alam mo ba ang iyong mga krimen? Ikinaway ni Elder Yin ang kanyang kamay, at isang malaking madilim na pulang kamay ang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng ulo ni Francis. Hindi siya nawala ng lakas. Kailangan niya ng dahilan para kumilos laban kay Francis, at si Francis ay talagang medyo kainahinala. Siya ay umalis sa grupo at kumilos sa kanyang sarili. Ito lamang ang lumabag sa mga patakaran ng angkan. Kung gusto mong kumilos laban sa akin, gawin mo na lang. Stop trash talking, I need to go back and cultivate. Dahan-dahang tumayo si Francis laban sa presyon ng kamay. Weng! Ang gininto ang asul na liwanag ay kumikinang sa paligid ni Francis habang siya ay tumangkad. Boom! Isang nangingibabaw na pisikal na puwersa ang nagtulak palayo sa malaking kamay sa hangin na nilikha ni Elder Yin at naging sanhi ng pagyanig ng bundok. Ang pagsuwi sa isang matanda. Ikaw ay parurusahan. Umungol si Elder Yin habang itinutulak niya ang isang palad. Isang madilim na lugar na malapit ng magkatotoo ang lumitaw, at isang madilim na pulang kamay ang naglabas ng napakaningning na liwanag. Boom! 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 Dahil sa puwersa, gumuho ang ilang gusali sa malapit. Ang galit ng isang Pictier King ay nagpa-atres sa iba pang mga hari, at ang nasugatan na si Elder Wu ay nagpakita ng isang ngiti. Bastos ka!
Sumuntok si Francis habang pinapaikot niya ang kanyang sacred lightning body. Isang alon ng gininto ang asul na pisikal na puwersa at isang surge ng kidlat ang bumaril. Gayunpaman, ang kanyang sacred lightning body lamang ay hindi sapat upang labanan ang isang Pick-tier king. Hubam! Isang malasalaming apoy ang umusbong sa paligid ni Francis habang ang isang magulong nasusunog na sensasyon ay bumaril patungo sa malaking kamay at domain ni Elder Yin. Bam! Bam! Boom! Kung ang isang tao ay tumingin mula sa malayo, makikita ang isang umuungal na araw na naglalabas ng isang nakasisilaw na apoy na nagpapula sa kalangitan. Lumitaw ang mga bitek sa domain ni Elder Yin. Nakakatakot ang bloodline ng fire. Hinirang din ng mga kalapit na kings ang shockwave at naramdaman nilang nag-iinit ang kanilang mga bloodline at katawan. Naramdaman ng ibang miyembro ng clan na mas malayo ang kanilang mga bloodline. Ang ilan sa mga mahihina ay nahulog sa lupa at parang nilamon sila ng apoy. Niwala silang kakayahang tumakbo. Bam! Napaatras ng ilang daang yarda ang katawan ni Elder Yin, at pilit niyang pinigilan ang kumukulo na dugo sa kanyang katawan. Shoo! Habang siya ay umaatras, isang apoy na hindi madaling maapula ang sumunog sa kanyang katawan. Ano? Anong nangyayari? Natigilan si Elder Yin. Sa pakikipagpalitan kay Francis ngayon, naramdaman niyang nawala ang bahagi ng kanyang Yuan Qi. Sa kabilang banda, bahagyang nanginginig ang katawan ni Francis nang maramdaman niya ang mainit na daloy sa kanyang katawan, at nawala ang pagod mula sa Seiya Palace. Ang mga hari at emperador ng Earth Spirit Hall ay umatras na may mga panghihinayang na ekspresyon at hindi pagpayag sa kanilang mga puso. Bagamat wala tayong magagawa laban kay Francis dahil nangako tayo na hindi siya magiging kalaban, ang Grand Elder sa Mystic Light Realm ay madaling haharapin ang isang maliit na hari kapag siya ay lumabas sa pag-iisa. Marami sa mga nakaligtas mula sa Earth Spirit Hall ay puno ng galit at puot. Tiyak na hindi patatawarin ng Grand Elder si Francis sa pagpatay sa napakaraming hari at emperador, bumulong si Charlie sa kanyang puso. Hindi niya alam kung bakit, ngunit sa tuwing naiisip niya ang kabataang iyon, hindi siya mapalagay at natatakot. Sa hangin sa itaas ng 10,000 Sacred Clan. Oras na para umalis. Ang matangkad na gininto ang asul na katawan ni Francis ay lumutang sa hangin at tumingin pababa sa bago at pamilyar na mga mukha. Hindi nagulat si Emperor Selena at ang kumpanya. Sa halip ay nagpakawala sila ng mahabang hininga. Ang 10,000 Sacred Clan ay hindi kayang maglaman ng dragon tulad ni Francis. Bukod pa rito, hindi sapat ang isang maliit na 2-star na kapangyarihan para protektahan si Francis pagkatapos na masaktan ng purple-haired demonic duo ang napakaraming puwersa. Wala na ang Francis sa nakaraan. Sa pangalan ko ako si Francis, ang left-eyed heavenly emperor ng Kang Ocean. Isang maliwanag na boses ang umalangaw-ngaw sa langit at lupa. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.